Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Chismosang Ina. Nay, mano po? Nay, ba't ang tagal niyong mamalengke? Siguro, nakipagchismisan na naman kayo, no? Bungad na salubong ni Nelvin sa kanyang inang si Aling Rita. Inilapag muna ng matanda ang mga pinamili mula sa palengke. Ako? Nakipagchismisan? Sus anak, nagbagong buhay na ako. Kaya ako natagalan kasi ang daming namimili. Hilong-hilo na nga ako sa suffocation sa palengke na yun eh. Kailangan pang mag-face mask. Ay nako, ang hirap pang manawad ng presyo. Sa dami ng mga tumaas na bilihin ngayon. Tapos, alam mo ba, yung tendera ng isda na pinamili ko, nako, buntis na naman. Eh di ba kakaanak lang nun? Drug addict daw ang nakadali. Tapos, na-rape. Ay Diyos ko, kabata-bata pa nun eh. 18 anyos pa lang yata. 3 na kagad ang anak. Ay nako, wag mong gagayahin yon ha. 21 ka pa lang, Nel. Baka bigla kang makabuntis ng kung sino-sino lang dyan. Nako, mahirap na. Dagdag responsibilidad pa yun sa'yo. Mahabang pahayag ni Aling Rita. Napahilamos ng mukha ang binata. Eh di, nakipagchismisan ka nga, Nay. Naku naman, oh. Ha? Hindi nga sabi. May sinabi ba akong chismis? Eh base sa kakakwento nyo lang sa akin na buntis yung tindera ng isda sa palengke, nakasagap na naman po kayo ng chismis. Eh totoo naman talaga. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Ginagawa nyo ng kwento eh. Ganun yun. Hindi. Nakausap ko yung tendera ng baboy na singtaba din ng isang baboy. Ayun ang sabi niya eh. Ay naku, Nay. Eh di, nakipagchismisan ka nga sa palengke. Pwede ba? Tigil-tigilan mo na nga yan, Nay. Marami napapahama kapag puro kasagap ng chismis eh. Eh paano mo naman nasabi na chismis yun? Eh kitang-kita nga ng dalawang mata ko na buntis ang nagtitinda ng isda. Eh paano ka naman nakakasigurado na ni-rape yung buntis na sinasabi nyo? Na, Nay? Na drug addict po yung nakadali? May ebidensya po kayo? Yung mga nakakwentuhan ko, nak. Yung mga nakausap ko. Sila yung ebidensya. Saka halata mo naman sa babaeng buntis na kalat ka rin yun eh. Napabubuntis yun sa di tamang tao. At tama nga ang nakakwentuhan ko na nagdadrugs yung ama nung dinadala ng tindera ng isda. Ayan, nanguhusga na kayo ng kapwa nyo, Nay eh. At Nay, hindi po ebidensya yung nakakwentuhan nyo lang kung saan-saan. Hindi po yun matatawag na katibayan para sabihin tama kayo. Ang tawag doon ay haka-haka ng nakakwentuhan nyo. Sa madaling salita, Nay, chismis. Chismis po yun, Nay. Nangingialam po kayo sa may buhay ng may buhay. Pwede ba, Nay, tigilan nyo na po kasi yan? Yung pagkakalat ng chismis? Hindi po natin yung buhay. Yung buhay na lang po natin ang abalahin nyo, imbis yung buhay ng ibang tao. Ha? Anak, hindi masamang ipakalat ko sa iba ang mga nabalitaan ko. Ginagawa ko lang naman yun upang magsilbing babala at aral dun sa iba. Para wag nang maulit yung mga ganong insidente. Aba, nagmamalasakit lang naman ako sa ating barangay, ano? Pero Nay, mali pa din kasi ang ginagawa nyo. Ang mali, yung nagpabuntis ka sa isang drug addict. Hayon ang mali. Ha? Eh, di ba, Nay, kasasabi nyo lang, ni-rape siya? Oo, din yun. Kung hindi naman kasi pangkalad ka rin o maayos yung pananamit ng babae, eh di sana hindi mare-rape. Kung nagsuot lang yung babaeng yun na maganda-ganda o matino-tino at hindi yung halos kita na pati yung kaluluwa mo, eh hindi sana mangyayari sa kanya yon. Eh bakit napunta na tayo sa pananamit, Nay? Eh pinapaliwanag ko nga lang yung side ko. Kasi mali naman talaga yung babaeng yon. Nay, ang akin lang po, tigilan niyo po yung sumagap ng chismis sa ibang tao. Yun lang naman yung pakiusap ko eh. Eh ako, nakikiusap din na pakinggan mo din ako. Para naman di ka matulad sa kanila na nakabuntis ng maaga. Saka, heto pa pala, Nel, ha? May nabalitaan ako. Kilala mo ba yung anak ni Tiyang Pusit? Ha? Sino po doon, Nay?
Si Selma, yung panganay niyang anak sa pangalawa niyang asawa. Alam mo ba, kaya hindi pala nakapagtapos yung batang yan. Sumama sa ibang lalaki. At huwag ka, yung lalaki pala na yon may asawa na. Ha? Pati ba naman yun, Nay? Tapos, alam mo ba, propesor pa yung lalaking yon. Oh, kita mo, hindi ako makapaniwala na gagawin yun ng isang matinong may pinag-aralan. Kaya ikaw, Nel, ha, umayos-ayos ka. Huwag mong tularan ng ganon kapag may trabaho ka na. Ay naku, Nay. Nililiko-liko nyo naman yung usapan eh. Yung sinabi ko kanina, wag na kayong magchismis. Ayan, isa pa yan. Isa na namang chismis yan. Naku naman oh. Sinasabi ko lang naman sa iyo, anak. Baka kamukat-mukat ko eh. Wala ka na dito sa bahay. Sumama ka na pala sa ibang babae. Nakabuntis ka na pala. Nay, wag mo naman akong itulad sa kanila. Bakit hindi kita tutulad? Minsan wala ka dito sa bahay. Ewan ko kung may nililigawan ka na palang babae. Nay, sumasideline po ako. Pumapadyak po ako ng pedicab kaya minsan wala ako dito sa bahay. Nagpapaalam naman ako sa inyo, di ba? Baka naman gumagawa ka lang ng kwento para matakasan mo yung ginagawa mong kabulastugan sa akin. Ang liit-liit ng bigay mo eh. Baka yung ibang kita mo binibigay mo na sa babae mo. Buti sana kung namamakla ka, may dagdag sana tayong kita. Doon papabura ko. Ay, Nay, nakuha mo pa akong itaboy sa bakla. Kung doon naman tayo kikita ng malaki, hindi ba? Ha? Nay, gumisi ka nga sa katotohanan. Ang ipinaparating ko lang po sa inyo, wag na kayong sumagap ng chismis. Yun lang naman po eh. Gaya nga na sinasabi ko kanina, nagmamalasakit lang ako sa barangay natin. Nagmamalasakit? O baka naman maging pasakit? Nay, dahil dyan sa ginagawa niyong pagchichismis, magkakagulo pa dito sa barangay natin eh. Kasi may mga dagdag na yan eh. Yung dagdag, hindi na totoo yun, Nay. Fake news yun. Makakasira yan sa isang pamilya, Nay. At ng buong barangay pa. Bakit ka ba nangingialam? Nay, pinapaalalahanan ko lang kayo. Ewan ko sa'yo. Ay nako, magluluto na nga lang ako. Bahala nga din po kayo dyan, Nay. Ay nako, hirap magkaroon ng katulad yung nanay. Sa pagitan ng mainit na batuhan ng salitaan ng mag-ina, hindi naman sila makatiis na hindi mag-usap. Ang ayaw lang talaga ng binatang si Nelvin ang pagiging tsismosa ng kanyang ina na daig pa yata ang isang reporter sa pagsagap ng balita sa iba na wala namang patunay. Simula kasi nang mamatay ang asawa nitong si Aling Rita, wala na itong inatupag kundi sumagap ng tsismis sa buhay ng iba. Hindi naman masaway-saway ng binata ang ina dahil na din humahaba lang ang usapan nila. Ayaw kasing magpatalo nitong matanda. Kung ano yung paniniwala nito, pinaninindigan ng kanyang ina. Kaya ganun na lang kainis si Nelvin nang malaman niya mula sa best friend pa niya, kababata at kanya lang ding kapitbahay na si Joey na pati pala pamilya nito ay dinamay sa pagiging tsismosa ng kanyang ina. Pauwi noon si Nelvin galing sa trabaho bilang pagiging tagapak ng isang grocery. Nang harangin siya ni Joey, hindi maipinta ang muka at mukhang galit pa yata. Oh, Joey, best friend, andiyan ka pala. Tapos na ba yung klase nyo? Tanong niya sa kaibigan. Seryoso pa din ang pagmumukha ni Joey. Pwede ba tayo mag-usap? Malamig ngunit galit na tanong nito sa kanya. Ha? Sige ba? Pero dun muna tayo sa bahay. Hindi! Diyan na lang tayo tumambay sa may karinderya. Ha? Sige. Pagkaupo ng dalawa sa isang table sa labas ng karinderya sa masukat, doon na nagsimulang mag-usap ang dalawang magkababata. Matalik na magkaibigan at magkapitbahay. Ano bang problema, best friend? Grabe na kasi ang nanay mo, Nel eh. Ha? Ano na namang ginawa ni nanay? Si Aling Rita kasi, sinisiraan si mama sa iba. Ha? Anong paninira yun, best friend? Nakarating sa amin. Sa GC namin yung mga screenshots ng ibang kumari ni mama. Sinabi ni Aling Rita na si mama daw masyadong maramot at kuripot. Kasi si mama naniningil na sa nanay mo. Wala pang pambayad ang nanay mo
Kaya sinisira niya si mama. Tapos may gana pa si Aling Rita mangutang kay mama nun. Pandagdag sa utang. Hindi pumayag si mama kasi may utang pa nga ang nanay mo sa kanya eh. Kaya yun, siniraan. Ha? Sinabi niya yun? Oo, hindi lang yun. Ikinalat pa niya na nangangaliwa ang mama ko sa isang foreigner. Kaya kagabi, grabe Nel, hindi namin kinaya yung pag-aaway ni mama at ni papa. Grabe naman yung nanay mo. Oh. Naging emosyonal na noon ang kaibigan niya. Ay, Diyos ko naman si nanay oh. Sinasabi ko na nga be. Alam naman namin magkakapatid ko, crush lang ni mama yung foreigner na yun. Pero wala siyang balak na landiin yun. Hanggang doon lang yun. Pero, yang ina mo, grabe siya. Best friend Joey, pagpasensya mo ng nanay ko ha. Ako na lang talaga humingi ng pasensya. Pati yung naging utang ni nanay sa inyo. Pakitapik na lang ako sa messenger. Ako lang kasi ang nagtatrabaho sa amin ni nanay eh. Siya kasi palagi sa gawaing bahay. Sige, ako na mag-shoulder sa lahat. Friend, ang sa akin lang naman sana tigil-tigilan na sana ng nanay mo yung pagiging chismosa niya. Kami kasi apektadong mga anak Kaya nung nag-away sila mama at papa, munti ka na sila maghiwalay Munti ka na ding pisikalin ni papa si mama. Kung di lang namin naawat. Kaya pala, naririnig ko yung mga boses nyo kagabi. Kaya pakisabihan naman yung nanay mo, Nelo. Kasi kung patuloy siya sa pagkakalat ng maling chismis, baka tuluyan na kaming iwan ni Papa. Ayaw naming mawala siya, Ayaw naming mag-awatak-watak kami. Napabuntong hininga si Nelvin sa awa sa kanyang matalik na kaibigan. Hinagod niya ang likuran ni Joey. Sige, hayaan mo best friend. Magsasabihan ko si mama. Madaling umuwi ang binata sa bahay nila. Inis na inis siya na nagkakalat na naman ang kanyang ina ng maling balita. Binuksan niya ang pinto at naabutan niya na nagluluto si Aling Rita sa kusina. Anak, nandiyan ka na pala. Kain ka na anak. Nagluto ako ng pastil para sa... Nay, ano na naman to? Galit na putol niya sa susunod na sasabihin ng kanyang ina. Ano yan anak? Gulat na tanong ni Aling Rita. May siniraan ka na naman dahil sa pagtichismis mo, Nay. Nandidilat na sabi niya sa matanda. Ako? May siniraan? Opo, Nay. At sa nanay pa ng best friend ko, kay Aling Libay. Kay Libay baka mo? Aba, anong sinisiraan ko sa tingting na babaeng yon? Nay, sinabihan niyo siyang maramot at kuripot nung nangungutang po ulit kayo sa kanya. Pero di kayo pinagbigyan. Bakit? Totoo naman O tapos? Tapos, ikinalat niyo pa raw yung balita na nakikipaglandian si Aling Libay sa foreigner. Kaya nag-away yung magulang ni Joey. Naku naman, Nay, Bakit? Totoo naman, di ba? Nay, chismis po yun. Anong chismis? Totoo naman na malandi ang si Libay na yan. Nakita ko pang nag-comment pa siya sa account ng AFAB na yon. Magpapalit pa nga yung AFAB ng in a relationship sa FB. O tapos, ginawa po ba ng AFAM? Malapit na. Wait mo lang. Ay naku, Nay. Napatapik si Nelvin sa muka. Kinukumpirma mo naman kasi na nangangaliwa si Aling Libay sa isang foreigner hindi naman pala totoo. Doon na rin papunta yon. Pasalamat niyang si Libay na yan na dakilang maniningil ng utang na nalaman pa ng asawa niya ang ginagawa niya. Buti nga nalaman ng asawa niya para tigil-tigilan na ng Libay na yan yung pagbabanta siya sa AFAM na yon. Nay, ang akin lang naman, itigil mo na ito. Masisira ang buhay nila, Joey. Maapektuhan pa yung pagkakaibigan namin ito Kasalanan din naman kasi ng ina ni Joey na yan. Kung dito naglalandi, di... Nay, kayo po yung pinag-uugatan Kayo po yung pasimuno. Kasalanan niyo po kasi dahil mahilig kayong mangialam ng buhay ng iba. Mabuti nga hindi kayo ipinakulam o ipinabarang ni Aling Libay. Alam ko, dating manggagamot yun Di ipakulam niya o ipabarang niya. Akala niya, natatakot ako sa kanya. At ano, Nelvin? Kanino ka ba kakampi? Sa ina mo o sa lintik na kaibigan mong yan, ha? Nay, ang akin lang naman po, huwag kayong makisawsaw sa buhay ng iba. Pinagtatasa mo na ako ng boses.
Mali naman po kasi kayo, Nay eh. Ang mali, yung ginagawa ni Levi. Mangungutang na nga ako sinasabayan pa ng paninigil niya. At ang kati-kati pa, may asawa na nga Yan kasing pagmamarites nyo, Nay, sa ibang tao, yan ang problema Kung tama naman ako, di ako titigil sumagap sa chismis. Ay naku naman, Nay. Ang gulo nyo. Kung buhay lang sana si tatay, pag-aagalitan kayo nun Wala na nga ang tatay mo At saka, bakit mo isasali ang tatay mong mahilig sa sugal, alak at sigarilyo dito, ha? Tingin mo, kakampi sa iyo ang tatay mong mapang-abuso sa katawan? Ha? Mas malala ang tatay mong yan. Nay, kaunting respeto naman sa kaluluwa ni tatay Wala na nga po siya Bakit? Totoo naman, di ba? Kung nakinig lang sa akin yan noon, hindi sana siya mamamatay. Bahagyang natinig ang lalamunan ng binata sa diniklara ng kanyang ina. Maluha-luha na rin noon si Aling Rita pero pinalis na lamang nito ang luhang nangingilid sa mga mata. Sige na. Kung gusto mong kumain, kumain ka na. Ipinagluto pa naman kita ng pastil tapos ito pang ibubungad mo sa akin. Magpapahinga na ako. Pumasok na si Aling Rita sa loob ng kwarto habang ang binata naiwang nakaawang ang bibig. Nanay talaga Sinubukang pigilan ni Nelvin ang ina niyang si Rita sa pagkakalat nito ng fake news. Ginawa niya naman ang lahat ng makakaya niya para pakisuyuan ang inang Marites. Subalit ayaw nitong makinig. Hanggang sa isang malaking riot ang dumating sa bahay nila Nelvin. Umuusok ito sa galit at hindi ito nakapagtimpi na sugurin ang kanyang ina. Mararahas na katok ang narinig ni Nelvin noon habang nanunood ng pelikula. Parang bombang sumabog na bumulaga sa binata si Aling Libay na ina ng best friend niyang si Joey. Aling Libay, nandito po pala kayo. Bakit po? Aling Libay, bakit bigla po kayong pumasok? Sino bang hinahanap nyo? Natatarangtang tanong ni Nelvin nang biglang nag-entrance na si Aling Libay sa loob ng bahay nila. Nasaan ang nanay mo? Humarap sa akin ng chismosa na at ng masungal-ngal ko ang bibig ng babaeng yan. Nasaan? Kasi po... Huwag mong itatago sa akin ang nanay mo, ha? Alam ko magkasabot kayo. Hoy, nasa ka Rita? Harapin mo kung reyna ng fake news. Dito natin tapusin yung pagkamarites mo ngayon. Aling Libay, huminahon po muna kayo. Tatawagin... Huminahon? Anong huminahon ka dyan? Ginawa ko na yan dati. Ginawa ko yan nung una kong siniraan ng nanay mong chismosa. Pero ano, ha? Anong ginawa niya? Mas pinagmakapan niya akong masama sa mister ko. Ayun, iniwan ako. Dahil dyan sa nanay mong mahilig mangialam ng buhay ng iba. Alam ko naman po yun, pero Pero ano? Kinukonsinti mo kasi. Kaya hayan, kung sino-sinong taong sinisiraan yan. Kung sino-sinong taong sinisira ng nanay mo mula sa mabantot ng bunganga. Hoy, hayatot ka. Bakit mo ginaganyan ang anak ko, ha? Bumaba naman ang kanyang inang si Aling Rita para harapin si Aling Libay. At ang lakas ng loob mong pumasok sa pamamahay ko, ha? Bakit? Gusto mong ipadampot kita sa pulis dahil sa pagiging trespassing ka sa bahay ko? Bakit kaya hindi ikaw ang ipadampot ko sa pulis dahil sa paninirang puri na ginawa mo sa akin, ha? Humarang na agad ang binata. Aling Libay, Nay, tama na po. Huwag kang mangialam dito, Nel. Away ito na matatanda. At huwag mangialam, ha? Kung sabihin mo kaya sa sarili mo na huwag kang mangialam sa buhay ng may buhay, reyna ng pakialamera. Aba, ano naman sa'yo, reyna ng kalandian? May asawa ka tapos kung makaharot ka kaalam mo kaganda-ganda mo. Pasalamat ka na nga lang at pati ang asawa mo hindi ko pinamalita sa iba na may putok siya. Para naman mas maging aware kayo kung anong mali sa inyo. Abay, napakahayop mo talaga, Rita. Chismosa ka. Bakit galit ka? Ibig sabihin guilty ka? Nagagalit ako, hindi sa pagiging malandi o may putok ang asawa ko. Nagagalit ako dahil sa pagiging pakialamera mo. Please lang po. Nay, Aling Libay, huminahon po kayong dalawa. Pag-usapan natin to na maayos, pwede? Kumalma po kayong dalawa. Yung mga kapitbahay po... Rita, ang tagal natin naging magkaibigan. Kapag may kailangan ka, sa akin ka humihingi ng tulong, lalo na sa problemang pampinansyal mo. Pero ano, heto ay gaganti mo sa akin? Sinisira mo ako sa iba? Wala kang utang na loob. Bakit ka naging mabanumbat ngayon? Hayaan mo, lahat ng pera mo, babayaran ko. Diyan ka naman magaling, di ba? Ang maningil, ang maging kuripot. Hoy, Rita, galit na galit ka sa akin. Ikaw nga itong naninira ng puri sa kapwa mo. Ikaw pa itong may ganang magalit kung makaasta.
Bakit mo ipinamumukha sa akin na may utang ako sa iyo? Meron naman talaga, hindi ba? Di lumabas din ang totoo na kuripot ka na mukha kang pera. Ang akin lang naman, magkaroon ka ng kagandahang loob o delikadesa na huwag mong susuwagin kung kanino ka may utang na loob. Di sa bibig mo rin ang galing na nanunumbat ka. Hay, grabe ka Rita. Ikaw na nga itong nang agrabyado ng tao, pero lumalabas pa ako pa ang parang may mali, ako pa ang masama. Bakit? Sino ba itong may kakatihan sa katawan na may asawa na lumalandi pa sa puting banyaga? Ang sabihin mo, Libay, gusto mong malahiyan ng ibang lahi, gusto mong lumandi, gusto mong magpabuntis, kasi kahit hindi mo naman talaga asawa mo. Ay, bawiin mo yung sinabi mo. Bakit ko babawiin kung totoo naman? Isa! Kahit magbilang ka pa o kahit pumuti man ang uwak, hindi ko babawiin ito. Wala akong babawiin. Sabi kong bawiin mo 2. Hindi mo mahal ang asawa mo. Hindi. Hayop ka! Aray! Sinugod na ni Aling Libay si Aling Rita para sa bunutan ito. Hindi naman yun inaasahan ng ina ni Nelvin. Walang hiya mo talaga. Aling Libay, huminto na po kayo. Diyos ko, mga kapitbahay, tulong! May dinukot si Aling Libay na maraming sili sa bulsa ng bestida nito. Heto ang bagay sa'yo! At sinungal-ngal yun sa bibig ni Aling Rita. Hayan! Yan ang nababagay sa'yo tulad mong chismosa! Mga kapitbahay, tulungan nyo kami! Tulong! Nahirapan ng binatang pigilan ang away ng nanay niya at ina ng kanyang matalik na kaibigan. Mabuti na lang at may mga kapitbahay na tumulong upang umawat sa dalawa. Sa pagitan ng maaanghang na salita sa dalawang matandang babae, pinag-ayos ang dalawa sa barangay. Walang gustong humingi ng tawad. Binigyan na ng chairman ng barangay nila ang kanyang inang si Aling Rita ng warning na kapag inulit pa nito ang pagchichismis, baka sa presinto na ito dumiretso. Subalit mataas pa din ang pride ni Aling Rita. Nagpatuloy pa din ito sa pagiging team leader ni Marites sa isang barangay sa Laguna. Hanggang sa tumawag ang matalik na kaibigan ni Nelvin na si Joey sa kanya. At isang balita ang natanggap niya mula rito na hindi nagustuhan sa tabas ng dila ng kanyang ina, na labis niyang ikinagalit kay Aling Rita. Nagring ang phone ni Nelvin sa bulsa ng kanyang pantalon. Sinagot agad ng binata ang tawag at ang nakarehistro ang pangalan ng best friend niyang si Joey. Oh, hello, best friend Joey. Tungkol pala sa nangyari sa nanay mo at sa mama ko Ako na talaga humingi ng tawad, pre. Ang taas kasi ng pride ni nanay Kahit noong nasa barangay kami, hindi talaga humingi ng sorry sa inyo. Kaya ako na talaga humingi ng sorry, pre. Sorry talaga. Hindi yun ang tinawag ko, Nelvin. Nandiyan ba yung nanay mo? Bakit, Joey? Gusto mong kausapin si nanay? Wala siya rito ngayon May nilalakad kasi siyang papeles sa munisipyo. Dediretso na rin siya sa probinsya namin kasi birthday ng kapatid niya. Baka 1 linggo pa siya bago bumalik. Hindi, Nel. Kasi yung nanay mo Alam mo ba? Na ano, Joey? Nakarating sa amin na sinisiraan ka ng nanay mo sa ibang tao. Deklara ni Joey sa kanya. Ha? Ako? Ako mismo na anak niya, sinisiraan niya? Oo. Bakit? Saan mo naman nabalitaan yan? Ganito kasi yun, Nel. May kumalat sa isang GC na kasali rin ako. Sinabi niya na maliit lang ang binibigay mo daw sa kanya. Ang liit-liit lang ng binibigay mo tapos sinasabi pa niyang may babae ka na raw. Ako? May babae? Sinabi pa nga ni Aling Rita mas malaki pa yung binibigay mo sa babae mo kaysa sa kanya. Ha? Sa kanya nga napupunta lahat ng sweldo ko Wala akong natitira sa sarili ko, ni 5 duling, kasi ang daming bayarin dito sa bahay. Hindi ko alam, pre. Pati ikaw sinisiraan din pala ng nanay mo, no? Akala ko, nanay ko lang o ibang tao Alam mo, Joey, lahat ng kita ko sa kanya napupunta. Wala nga akong babae o nililigawan Kasi simula nang mamatay si tatay, tinutukan ko na si nanay. Nagsusumikap ako para mapunan ng mga pangangailangan dito sa bahay. At hindi lang ikaw ang sinisiraan ni Aling Rita, Nel. Ha? Pati ang asawa niya, ang tatay mo. Malungkot na sabi nito sa kanya.
Ano? Pati si tatay? Oo, Pati ba naman ang taong patay na ichichismis niya sa iba? Nagtaas na ng boses ang binata. At ang asawa niya pa talaga ha? Bakit? kung gusto mo, isisend ko sa'yo lahat ng screenshot na mababasa ko. Kalat na kasi, maski sa ibang GC. Kaya, alam mo pre, naawa ako sa'yo kasi wala ka naman sa GC na yun. Rumekta na ako sa'yo kaya nai-add na kita sa isang GC. Baka magkaroon pa ng issue o away Dahang-dahang napahiga muli ang binata sa panlulumo. Hindi siya makapaniwala na pati siya, sinisiraan siya ng pagiging tsismosa ng kanyang ina. Mas lalong sumama ang loob ng binata kay Aling Rita. Grabe na talaga ang pagiging tsismosa nito dahil kahit na ang patay niyang ama na nananahimik na ay chinichismis pa ng kanyang ina. Isa-isang binasa ni Nelvin ang lahat ng ipinadalang screenshot sa kanya ni Joey. Nanggagaliiti sa inis ang binata. Tama nga ang lahat ng sinabi ng kanyang kaibigan. Nabasa niya na nanggaling sa ina na lumalabas dito na parang naging kalbaryo pa siya ni Aling Rita imbis na maging katuwang nung mamatay ang kanyang ama. Nahagip niya din sa screenshot, sinisiraan nito ang asawang lasinggero at sugarol. Hinihinalang may babae ito nung nabubuhay pa. At saka sinabi nitong deserve ng kanyang ama na mamatay. Dahil doon, nung mamatay yon ay wala na raw siyang pasanin sa buhay. Napapailing na lang ang binata nang nababasa niya ang mga messages ng ina niyang dakilang tsismosa. Kailangan matigil to. Sorry na pero kailangan ko na talagang gawin to sa inyo para madala ka. Bulong ni Nelvin sa sarili bago umalis ng bahay. Samantala, nagbibiruan sina Aling Rita at mga kapatid niya habang umiinom ng lambanog ang mga ito. Maingay ang paligid kahit gabi na. Umaandar pa rin ang videoke at tuloy ang kasiyahan sa kaarawan ng bunsong kapatid ni Aling Rita. Namiss ko ito Ani Aling Rita sa kanyang babae ring kapatid. Oo nga, ang tagal na rin noong nakainom tayo ng ganito. Mga dalaga pa tayo nun, ate. O siya, pili ka pa dyan nakakantahin. Ano bang number ba? Ang paborito mo, yung kay Imelda Papin? Dali, pindutin mo, dali. Kayo na lang, nahihilo na yata ako Gusto ko nang humiga. Pakiusap ni Aling Rita na sinapo ang noo. Ay, sige ate, nandyan lang yung kwarto. May ka na, hanggang bukas pa naman itong video Pwede pa tayong magkantahan buong umaga. Ay, sige na. Kumanta ka nga dyan ng ugoy ng duyan para naman makatulog ako. Pumasok na ang isang ginang sa loob ng bahay. Pipihitin na sana niya ang seradura pero may naramdaman siyang mabigat na presensya na dumaan sa kanyang likuran. Napalingon si Aling Rita at napakunot ng noo. Ha? Naningkit pa ang mga mata niyang sinipat-sipat ang paligid pero wala siyang makitang kahit na ano. Ay nako, lasing na talaga ako. Pagkabukas niya ng pinto ng kwarto, nadatnan ni Aling Rita na nakalatag na ang kutsyon. Aba, mukhang mahal talaga ako ng kapatid kong yan Ipinaubayan niya ang kanyang katawan sa malambot na kutsyon. Dediretso sana siya ng pagtulog nang bigla namang lumamig. Hinanap ng kanyang kamay ang kumot para balutan ang kanyang katawan. Nang wala siyang makapa, tumayo na siya upang maghanap sa may drawer. Kukunin na sana niya yon nang may kumalabit na naman sa kanyang balikat. Pabalikwas na lumingon ang ginang. Ha? Sino yan? Galit na ang tono ng pananalita nito. Sino yan? Magpakita ka! Ilang saglit pa, biglang lumitaw ang kaluluwa ng kanyang asawa. Mahal, namiss mo ba ako? Nananaghoy ang boses nito at sobrang nakakakilabot ang tinig na animoy nang galing sa ilalim ng hukay. Bakit ka nandito? Biglang nabura ang kalasingan niya sa utak. Nawala rin ang antok na nararamdaman niya. Bumalasik naman ang mukha ng multo ng yumao niyang asawa. Bakit mo ginagawa sa akin to, Rita?
asawa mo ko. Pero bakit mo ko sinisiraan? Umugong ang boses ng patay sa kanya. Napamulagat si Aling Rita. Nagsisisigaw. Huwag mo ako lapitan! Tulungan niyo ako! Tulong! Tulong! Mabilis siyang lumabas ng silid. Hinanap niya agad ang bunso niyang kapatid. Tulungan mo ako, Reyna! May multa! May multo sa loob! Ate, huminahon ka nga. Walang multo dito sa bahay. Nakita ko! Nakita ko ang asawa ko! Hysterical na turo niya sa loob. Guni-guni mo lang yon, ate. Baka naman napanaginipan mo lang ang asawa mo. Hindi! Maniwala ka sa akin! Nakita ko talaga siya! Ang ibang kaibigan ng kapatid niyang si Rina ay nakatingin lang sa kanya. Iniisip ng mga ito na parang nababaliw siya habang nagbubulungan. Ano binubulong-bulong niya dyan, ha? Tinakot niya ito sa pamamagitan ng mga mata. Makalapirutin kayo mga singit niya dyan! Ate, huwag mo naman ganyanin ang mga kaibigan ko. Maniwala ka muna sa akin, Rina. May multo sa loob ninyo. Ay nako, ate. Mabuti pa, matulog ka na lang doon sa loob. Ipapabindisyon natin ang bahay bukas. Rina naman eh. Wala na lamang nagawa ang ginang kundi pumasok sa loob. Pinilit niya ang sariling matulog. Nang lamunin na siya ng kaantukan, bumungad sa kanya ang lugar ng mga patay. Isang sementeryo. Hindi alam ng ginang kung bakit siya naroon. Nagugulumihanan siya. Kasabay rin nito ay ang pagkatakot. Ilang saglit pa, nagsibangunan ng mga patay sa kani-kanilang mga libingan. Diyos ko, babagin! Diyos ko! Mangyak-ngyak na si Aling Rita sa takot. Sinubukan niyang tumakbo at takasan ng sementeryong yon. Subalit bumalik lang siya sa lugar na yon. Diyos ko po, ayoko dito. Paano ako makakalis dito? Diyos ko! Nakita niya ang mga patay na nagsibangunan na matalim na nakatitig sa kanya. Hindi man siya mismong nilapitan, pero amoy na amoy niya sa paligid ang nabubulok na laman. Nakita niyang nagkumpulan ng mga patay. Isa sa pasimuno ang kanyang asawang nakabarong. Para bang may pinag-uusapan ng mga patay tungkol sa kanya. Alam niyo ba, patay na ang isyo pero binubuhay pa rin ang babaeng yon. Pasimula ng kanyang asawang naagnas na sa kapwa nito patay. Talaga? Oo, at ito pa, masyadong matabil ang dila ng babaeng yan. At alam niyo ba, nung nabubuhay pa ako, napakabaho ng bunganga. Ewan ko ba sa mga nakakausap niyan kung paano natitiis ang bunganga niyang asawa kong yan. Mas masahol pa sa amoy ng patay. Grabe naman yan. Dapat ilibing na kagad ang bunganga ng babaeng yan. At hindi lang yun, amoy sibuyas pa. Mabuti na ang pagtiisan mo. Kaya nga ako namatay dahil hindi ko natiis eh. Rinig na rinig ni Aling Rita ang tawanan ng mga bangkay na pinagchichismisan siyang buhay. Mariin na nagtakip ang ginang ng magkabilang tenga. Lumayo kayo. Ayoko na. Tumigil na kayo. Tigil. Tumigil na kayo para kawa nyo na. Nakapalibot pa ngayon kay Aling Rita ang mga bangkay. Wala ito mga ekspresyon. Nagsisilaglagan lang ang mga matatabang uod na binubutas ang katawan ng bangkay. Sumigid sa ilong niya ang grabing amoy ng formalin na sinamahan ng mabahong patay na daga. Sigaw ng sigaw noon si Aling Rita hanggang sa tuluyan ng mawalan ng boses ang reyna ng mga tsismosa. Nagulat si Rina na ang ate niyang si Aling Rita ay bigla na lamang natulala at hindi na makapagsalita. Tumawag agad ito sa anak ng ate niyang si Nelvin. Ipinauwi sa Laguna. Napapailing na lamang ang binata habang tinutunghaya ng inang na trauma dahil sa isang malagim na bangungot. Pasensya na, Nay. Hindi mo na kita may papagamot. Kukulangin tong pera para may pa-check up kita sa espesyalista o psychologist eh. Hayaan mo, Nay. Kakayod pa ako para sa inyo. Sa iyo ko lang naman po ibinibigay lahat ng sweldo ko, Nay eh. Wala na pong napupunta sa akin. At wala din po akong girlfriend. Kasi kayo lang ang priority ko eh.
Kaya nagulat talaga ako nung ipinagkalat ninyong maramot ako. Nay, bakit po, Nay? Bakit pati ako chinichismis niyo? Hindi na napigilan ng binata na ilabas ang saloobin sa kanyang ina. Kahit tulala at walang response si Aling Rita, may tumulong luha na lamang sa mga mata nito. Sigurado ang binata na hindi man ito nakakapagsalita. Nagsisisi ang kanyang ina. Nay, patawarin niyo po ako. Kinuha ko po ang asawa ni Aling Lipay para turuan po kayo ng leksyon. Espiritista po ang ama ni Joey. Pinatawag ko sa tatay ng best friend ko ang kaluluwa ni tatay para dalawin ka. Para ilabas ang salubin sa inyo ni tatay. Kasi maski siyang patay, sinisiraan niyo. Di ko pala akalain na magiging ganito ka, Nay. Sana naman kapag bumalik ka sa dati, sana hindi ka na po maging chismosa. Sana huwag ka magkalat ng kung ano-anong fake news. Kasi po, Nay, marami ka pong magiging kaaway kapag ganun. Mahal na mahal po kita, Nay. Gusto ko po bumalik ka sa dati. Sana bumalik ka na, Nay. Sana magbago ka na. Napahagulgol na lamang ang binata sa labis na pagsisisi sa ginawa rin niya sa kanyang ina. Habang si Aling Rita natulala, nakikita pa rin niya ang kaluluwa ng kanyang asawang yumao na nakatitig sa kanya ng masama. Hindi masamang kumalap ng balita sa iba. Pero ang ipagkalat mo ang balita na yon ng may dagdag at mali-mali. Yon ang hindi maganda. Maaring mapagmulan pa nito ng away ng iba o ikasira ng buhay ng ibang tao. Maaari ring mawala na ang tiwala sa iyo ng karamihan, lalo na ang pamilya mo. Itigil ang pagkakalat ng balita ng mali-mali. Itigil na ang tsismis. Sa halip, magtrabaho ka at asikasuhin mo ang pansarili mong buhay upang di mo madamay ang mga nananahimik na, lalong-lalo na ang mga nakahimlay sa libingan. Wakas. Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Bienang Marites. Chismis dito, chismis doon. Heto na naman ang biyena ni Peterson na panay sa kakakuda ng kung ano-anong balita na hindi naman ito mapapatutuhanan. Lingid nga sa kanyang kaalaman. Sinasaksak na siya ng biyena niyang magaling ng patalikod kapag wala ito sa kanyang harapan. Alam niyo ba, yung manugang ko na yan, ayaw ko talaga dyan eh. Ewan ko ba sa babae ko? Bakit yung lalaki pa na yun ang pinakasalan? Ang baho-baho naman ang bibig. Alam niyo ba, tuwing nagmamano sa akin yung si Peterson at hinahalikan ako sa kamay, iniilag ko kagad eh. Papaano, yung laway niyan, kapag naamoy ko ang baho-baho. Sabi nga ng lalaki nagtututbrush daw siya pero amoy binatog naman ang bibig. Pagmamarites ng matandang si Aling Connie, biyena ni Peterson sa mga kapitbahay nito. Baka naman kasi huling kinain ng manugang mo binatog, kaya ganun ang amoy niya. Kontra ng kapitbahay nitong bakla habang kinukusot ang mga maruruming damit sa batya. Hindi, amoy binatog talaga. Git ulit ni Connie. Pero paborito kang binatog kahit yung amoy nun. Sabi ng bading. Hindi, kasuka-suka kaya. Saka heto pa mga kapitbahay, kapag humilata, nakataas palagi ang braso. Madam mo. Ha? Madam mo? Kagubatan na nga. Yun alin, Mars? Tanong ng isang matandang babae. Yung kilikili ni Peterson, amoy putik pa. Ay, hindi ko matiis. Naalibad barang sabi ng matanda sa pagkukwento nito sa manugang. Alam niyo yon, kung aling ikinasal sa kalubasan tunay na ugali ng bruho. Gano'n naman talaga kapag lalaki, di ba? Mabuhok yung underarms.
Taliwas naman na saad ng baklitang Marites. Mabuhok na, amoy putok pa. Ay nako, parang walang kasama sa bahay kung makataas ng kilikili. Inis na sabi ni Aling Connie. Pero, Mars na Koning Thundercats, may iisplok ka ba kung Jutes o Dax yung asawa ng anak mong si Maring Corina? Maarting tanong ng baklitang Marites. Badeng, umiral na naman yung kalandian mo sa katawan. Sabi ni Aling Connie. Isplok mo na, Koning Thundercats. Curious lang ako eh. Tutal, dakilang marites ka naman, kaya isplok mo na. Pangungulit ni Badeng. Hoy Badeng, chismosa lang ako, pero hindi ako bastos, hindi ako namboboso. Malakas ang boses na sabi nito kay Badeng. Ito naman si Thundercats, parang hindi naman mabiro. Ganito na nga. Heto, dati di ba may abs yung manugang ko na yan na si Peterson? Nako, ngayon parang mas babae ba siya kaysa kay Corina? Pangsyam na buwan ng tiyan. Anito sa mga kachismosa. Bakit nagkaganon, Connie? Tanong ng bakla. Hindi ba naman yung dila na yan naglilihi sa alak? Baka napanatili pa niya yung magandang pangangatawan. Anito sa punto ng Batanggenya. Nangang nag-aadik yung manugang ko na yan paano mo naman nasabi, Koning Thundercats? Kita nyo, di ba? Nangangalumata mga mata. Itim na itim ang talukap na mga mata. Tapos, kapag sasabihan ko, lutang na lutang. Di daw naiintindihan ang sinasabi ko. Sigurado, nakasyabo ang loko. Malakas na kwento ng taratitat. Tapos, palagi kong nahuhuli. Umuwi ng bahay. Nako, 10 oras na ng gabi. Feeling ko, nambababae yang si Peterson. Kung di ko lang makwento sa babae ko ayoko namang maranasan ni Corina na mahiwalay sa asawa. Lalo na ngayon, buntis pa ang babae ko. 2 buwan na. Ayoko maranasan na magiging apo ko na wala itong kikilalaning ama. Gaya ng kanyang ina. Nung sumama ang asawa ko sa kabit niya. Ay, kamusta na kaya ang tarantadong iyon? Pailing-iling na sabi ni Aling Connie nang maalala ang asawang nagtaksil sa kanya. Hindi naman yata ganon ang manugang mo, no? Pagtatanggol ng baklang naglalaba. Sus, kabisado kong hilatsa ng pagmumukha na yan. Pareho sila ng asawa kong makapalang muka. Mukhang may gagawing hindi maganda sa anak ko. Madiin na sabing muli ni Aling Connie. Wala na tayong magagawa, Mars. Pumayag ka na magpakasal ang babae mo at yung si Peterson. Hoy, bakekang. Unang-una, hindi ako pabor sa dalawang yan na magsasama sa isang bubong. Lalo na dito sa pamamahay ko. Kumukulo talaga ang dugo ko dyan Kung hindi lang makulit itong babae ko. May sabi-sabi pang nagmamahalan daw sila. Lintik na pagmamahalan yan. Di naman nakakain yan. Nag-iintriga na naman yata si Peterson sa anak mo di ba? Tanong ng kapitbahay niyang baklang nagyoyosi. Nako, kung mag-iintriga man, pagkaliit-liit. Parang patuka ng manok. Giit pa nito. Alam niya namang 3 kaming naninirahan, 4 na pala. Isama na natin yung sanggol sa sinapupunan ng babae ko. Tapos, kaya liit-liit pang mag-intriga sa asawa. Paano kami mabubuhay niya sa kakarampot na kita? Pakiramdam ko talaga, may ginagawang kabulustugan niyang si Peterson. Pailing-iling na saad ni Aling Connie. Mars, huwag ka namang maikpit sa manugang mo. Paano ko hindi maghihigpit kapag alam kong may nakikita akong hindi maganda dyan sa lalaki na yan? Hindi ako titigil, uriratin siya. Pareho sila ng ina niyang amoy talangkang paurong na di mo malaman. Sabi nito na may diin. Matalim ang mga matang nakahalukip-kip ito sa mga pinagkukwentuhan ng matanda. Nang maalala ang balae o yung ina ni Peterson na asawa ng anak nito. Ang iba'y nagbukas pa ng bintana. Mas nanlaki pa ang butas ng 2 tenga ng mga ito kumpara sa mga mata ng mga marites. Dahil magaling tumahi ng kwento si Aling Connie. Kainte-interesante ba naman? Animoy isang mamamahayag na ultimatum magsalita. Napanganganga ang mga nakikinig.
Basta, yung balay kong yon, panigurado ko na may involved na third party yan. Kaya dapat malaman na ng asawa ni Petra na may kabit ang amoy lupa na yon. Nang maabisuhan nang hindi pa marisan. Ako lang naman, hindi nang hihimasok sa buhay ng may buhay, ano? Ako nagmamalasakit lang naman sa kanila. Kaya kayo, huwag niyong tutularan na mga yon at baka i-chismis mo rin kami sa iba, ganun ba? Panunoplak ng matandang baklitang nakikiosyoso kay Aling Connie. Siyempre, kayo naman ang mali. Saka, heto may ichichika pa ako. Nay, kakain na. Luto na yung niluto ni Peterson. Halika na ho kayo dito. Hindi na naituloy ni Aling Connie ang muling pagbubukas ng isyu sa mga kamarites nito. Tinawag na ito ng anak na si Corina. Sige, Maring Connie. Bukas na lang ulit tayo mag-usap-usap. Mukhang mahaba-haba yung ichichika mo sa amin Sabi ng bading na kachismisan niya. Ala oo naman. Sige na, uuwi na ako Napakamot naman ng ulo si Aling Connie. Istorbo naman, nagkukwento pa ako Pagpasok sa tarangkahan, sinalubong agad ito ni Peterson. Nay, kakain na po. Paborito niyo po yung niluto ko ngayon. Magalang na sabi niya sa biyanan. Ano ba yun? Pagmamataray ni Aling Connie sa kanya. Dinuguan po. Galak niyang sabi sa matanda. Nilagyan mo ba ng maraming siling labuyo? Gusto ko yung maanghang Ala sobrang anghang. Sabi nito. Opo naman po, Nay. Eto na po. Upo na po kayo. Abalang-abala siya sa pag-aasikaso sa biyanan, habang ang asawa naman niyang si Corina ay nag-uumpisa ng kumain. Nay, ano naman po ba yung ginawa niyo sa labas? Sobrang tagal niyo naman dun Ginabi na kayo. Rinig na sabi ng asawa niyang si Corina sa nanay niyang si Aling Connie. Nag-uusap-usap lang kami ng mga butihin naming kapitbahay. Sagot ng matanda. Sus, Nay, nagchichismis na naman kayo ng ibang tao, no? Taas kilay na tanong ni Corina sabay subo ng kakarampot na karne sa dinuguan. Palagi na lang. Tapos ay nag-iiling. Ala wala. Pero may nabalitaan ako, anak. Peterson, heto sa atin-atin lang ito. Yang si Batinding, may sinusustentuhan pala yung anak niya sa Sambales. Di ko pala akalain na may anak siya sa labas. Napatapik ng mukha si Corina. Nay naman, chumichismis ka na naman po Ay nako, saka heto pa. Nay, tama na po muna yan. Ubusin na po muna natin ang pagkain bago po kayo magkwento. Baka lumabig Hindi na po masarap yan. Putol niya sa susunod na ikukwento ng kanyang biyanan. Ala nakukwento ako Ganito ang right timing na masarap ako magkwento sa inyo. Kaya Peterson, anak, tahimik lang kayo dyan. Ikukwento ko ito para maging aware kayo sa paligid nyo. Maliwanag? Hindi na sumagot ang dalawa. Sa halip, tumahimik na lamang ang mag-asawa habang inangata ang pagkain at nakikinig sa mga kwento ni Aling Connie na dakilang marites na tsak may dagdag o halong kasinungalingan. Kung hindi ko pa nalaman na adik yung anak ni Kulubot, nako, baka may napagsamantalahan na naman yan dito sa atin. Mahirap na, no? Baka yung anak ko, Peterson, dalihin ang anak ni Kulubot. Ingatan mo ang asawa mo, Napatangon na lamang siya habang ini-enjoy ng nakakamay ang pagsubo ng masarap na dinuguan. Mahirap na sa lugar natin ngayon. Marami nang naglipa ng kung ano-ano. Drug addict, holdupper, lalong-lalo na mga aswang. Aba, pinag-iingat ko lang kayong dalawa, Lalo ka na anak, buntis ka pa naman. Ikaw, Peterson, bakit ka ba ginagabi minsan sa trabaho mo, Tapatin mo nga ako? May babae ka ba? Muntik pang maibuga ni Peterson ang kinakain. Kaagad siyang napailing. Nay naman, nagtatrabaho po ako. Nay, nag-overtime po ako. Para naman may maidagdag tayo dito sa bahay. At may savings din po tayo. Huwag nga po kayong kung ano-anong iniisip nyo, Nay. Ay nako, siguraduhin mo lang na nagtatrabaho ka talaga, Ala kapag nalaman ko talagang may ginagawa kang kabulastugan, hindi lang talaga dito sa Batangas, makakarating ang tinatago mo sa akin, Peterson, kundi sa buong Pilipinas. Mariing napalunok ng laway ang lalaki at bigla siyang kinabahan. Sinaway ito kagad ng kanyang asawa.
Pati ba naman asawa ko pag-iinitan nyo? Idadami nyo pa dyan sa pagpapakalat nyo ng mga maling chismis? Chismis! Kapag nga nalaman ko ang totoo at ikinuwento ko sa iba yung alam ko tungkol sa asawa mo, hindi na chismis ang tawag doon. Kwentong katotohanan na yon. Sagot ni Aling Connie. Ang chismis, yung mali-maling mga kwento sa ibang tao. Pero nakakasiguro ka ba, Nay, kung lahat ng kinukwento mo sa kapitbahay natin ay totoo? Tanong ni Corina sa ina. Oo naman anak, siguradong sigurado. Pure na pure. Baka mahihipang ka ng hangin, Nay. At yung kasinungalingang isinichismis mo sa iba mapunta lahat sa'yo, ha? Ala, ayaw mo bang maniwala sa akin anak? Ako na nga itong nanay mo hindi mo pa pinaniniwalaan? Nagpapaalala lang ako, Nay. Hindi pa rin tumitigil sa kakakwento ng kung ano-ano ang kanyang biyenan hanggang sa sinuway na niya ito at pinansin ng kanyang niluto kay Aling Connie na paborito nito. Tingnan mo, Nay, pati mga langaw, nakikinig sa kwento nyo. Ayan po, Nay, nasa ibabaw ng kanin, nagkukumpulan. Turo ni Peterson sa plato ng biyenan. Pati pala mga langaw, marites na rin. Ala, Peterson! Palitan mo ulit ito ng panibagong bahog. Pinagpipiyasa na ng mga peste. Ako'y kakain na. Gutom na ako kanina pa. Utos nito sa kanya. Hayan, marites pa more. Asar ni Corina sa ina. Sinunod naman niya agad ang biyenan. Naririnig na naman niyang tumatalak si Aling Connie ng panibagong topic na pakiwari niya'y hindi nauubusan ng bala na ikukwento. Napahilamos na lamang si Peterson ng muka. Ganun palagi ang kanyang biyenan. Isang extrovert. Super extravagizing extrovert pa nga. Dahil hindi lang buhay nila ang kinukwento nito sa iba, kundi buhay ng ibang tao. Kabaliktaran naman niya bilang manugang na isang dakila namang introvert. Malimit sa ibang tao, hindi masyadong mapalasalita. Maliban na lang kapag komportable niya ng kausap ito, gaya na lamang ng asawa niyang si Corina. Masunurin siyang asawa kay Corina, walang bisyo, hindi naninigarilyo o palainom ng alak, laging nagpapabango sa sarili. Malaki nga ang tiyan kahit lalaki siya, buhat nang magpakasal sila ni Corina. Palagi siya nitong binubusog sa pagmamahal. Heto't taliwas sa chinichismis ng biyenan sa kanya na gawa-gawa lang para may mapag-usapan sa mga kapitbahay nito. Hindi naman niya yun alam. Hanggang sa kumalat na lang sa lugar nila ang tungkol sa kanya. Amoy putok daw siya. Sobrang mabuhok daw ang kilikili niya. Lagi daw siyang naglalasing. May nakapagsabi pa nga na amoy raw siya binatog at nag-a-addict dahil sa nangangalumata na siya sa tindi ng puyat niya tuwing gabi. Kaya may tumatawag na tuloy sa kanyang boy binatog dahil sa chismis ng kanyang biyenan sa kanya. Sinabi ni Nay Connie sa akin yun? Di makapaniwalang tanong niya sa tambay na lalaking may subo-subo ng yosi sa bibig. Umuusok pa nga ang dulo ng upos na yon. Oo, ewan ko ba dyan sa biyenan mo? Habang kinukwento nga sa amin para bang kumukulo ang dugo sa'yo. Kitang-kita namin ang panggagalaiti niya sa'yo bilang manugang niya Dagdag pa nito. Hindi lang yan, Peterson. Sabi pa niya, may kabit pa raw ang nanay mo. Anang matabang tindero ng kakanin na may ipit na bilaw sa kaliwang braso. Pati yung sarili kong nanay, sinismis ng biyenan ko? Kunot noong tanong niya. Oo, sa ayaw o sa gusto mong maniwala, ganun pala siya sa inyo. Akala ko sa amin lang mapanira yung biyenan mo. Nako, malas mo lang na naging biyenan mo pa yung mahilig pumuna ng buhay ng ibang tao kahit hindi naman totoo. Sabi nung lalaki. Umuwing may bit-bit na sama ng loob si Peterson sa biyenan. Nadatnan niyang may kausap sa telepono si Aling Connie. Sinubukan niyang tawagin ito pero hindi siya nito marinig. Ala, si Rendon Labrador ba? Yung pasimuno ng Motivational Rise. Malaki ang katawan noon pero wala namang utak. Oo, mahilig lang yung magpapapansin para sumikat, para magkaroon ng issue. Ano ka ba? Nay,
Nay! Tinawag niya na makailang ulit ang kanyang biyena na may kausap sa telepono. Nay! Pwede ba tayong mag-usap? Ah, Peterson, nandiyan ka na pala. Ay, teka lang Mare ha. Ibababa ko na tong telepono. Mamaya ulit. Ayaan mo, marami pa akong iche-chika sa iyo. Tatawag ulit ako sa iyo ha. Basta, trending ito ngayon. Yang tungkol sa pastor na sugar daddy. Basta hayon. Nay naman, usap muna tayo. Mamaya na kasi yan, ano ba? May tonong panggigit niya sa biyena na si Aling Connie. Sinenyasan siya ng matanda na teka lang. O sige na Mars, ibababa ko na ito. Ang kulit ng manugang ko. Malakas na ibinagsak ni Aling Connie ang telepono sa lalagyan nito. Oh, bakit Peterson? Bakit parang nagmamadali ka yata kausapin ako? Gusto mo ba ng chismis? Nay, bakit ako ng manugang nyo, sinisiraan nyo pati sa kapitbahay natin? Tanong niya kay Aling Connie. Ha? Sinisiraan? Kanino mo naman nalaman yan? Diyan lang po, sa pusuhan. Yung huli nyong kakwentuhan ng kung ano-ano. Yung pala tungkol na pala sa akin yung kinukwento nyo. Kanino mo ba nalaman yan? Doon sa lasenggong nakatambay doon? Peterson, huwag kang maniwala sa mukhang goldfish na yon. Palibasa malapit nang mamatay. Kaya pinag-aaway niya tayo. Hindi lang po siya ang nagsabi. Pati rin yung isang matabang lalaki doon. Yung nagtitinda ng kakanin na nakabilao. Kaaway ko yon. Hindi porket malakas ang benta ng bibingka nun sumama ng loob niya sa akin. Aba, di sila kawala. Nay, wala naman po akong ginagawa masama sa inyo Sana naman, wag niyo akong siraan sa iba. Kasi pinipilit kong pakisamahan kayo na mabuti. Aba, ako pa itong pinangangaralan mo. Ikaw nga ito itinutuwid ko lang sa iba. Mabuti nga nalaman nila para mapatunayan mo sa kanila na mali yung sinabi ko sa iyo. Pero Nay, nakatatak na sa kanila yung mga ikinukwento mo tungkol sa akin. Kaya nga patunayan mo sa kanila na mali ako, Peterson. Para naman may pagmalaki kita bilang manugang ko sa kanila. Hindi na nakuhang makipagtalo pa ni Peterson sa kanyang biyanan. Ayaw niya kasi ng humahaba ang usapan dahil siya lang mismo ang napapagod. Ayaw rin naman kasing magpatalo ng kanyang biyanan kahit pinagpipilitan niyang siya naman talaga ang tama. Sige na po Nay. Magpahinga na po kayo ron. Sabi niya sa kanyang biyanan. Teka, may ikukwento pala ako sa iyo. Naitirik ng lalaki ang kanyang mga mata. Hindi na po Nay. Pagod na po ako. Sige na po. Magpapahinga na rin po ako sa kabilang kwarto. Atabihan ko si Corina. Hindi na niya hinintay pang magsalita si Aling Connie. Madali na siyang pumasok sa kabilang silid. Oh, anong nangyari, Han? Tanong sa kanya ng kanyang asawa. Ayun, lamang ko sa mga kapitbahay na sinisiraan pala ako ng nanay mo. Napasa po si Corina ng noo. Si nanay talaga. Kahit kailan. Di bali na makasira siya ng buhay ng ibang tao. Basta may maibida lang sa kwento ng iba. Wala na talagang kadala-dala. Kaya iniwan siya ni tatay sumakabilang bahay. Pumalatak ang babae na pailing-iling. Napabuntong hininga na lamang si Peterson. Hayaan mo na, honey. Mauubos din ang sindi ng apoy. Makakalimutan din nila yun. Gumapang ang kaliwang kamay niya papunta sa nakaumbok na tiyan ng asawa. Magta3 buwan na pala itong dinadala mo. Pero hindi pa alam ng nanay mo na hindi akin to. Narinig niyang humikbi si Corina. Para na itong maiiyak. Oh honey, huwag mo nang alalahanin yun. Di bale, tanggap ko naman ng bata Pero honey, naripa ko Naripa ko nung kung sino manggagong yun. Napahagulgol na si Corina. Ayoko naman sabihin kay nanay, honey. Natatakot ako na baka i-chismis niya sa iba itong nangyari sa akin. Ayoko, honey. Maigpit na niyakap niya ang kanyang asawa. Tahan na mahal, ayos lang yan. Mahanap din natin ng taong bumaboy sa'yo. Honey, gusto kong ipalaglag itong bata. Napamulagat naman ang mga mata si Peterson. Ayan, yan ang huwag na huwag mong gagawin, Han. Ako naman na kasalanan sa Diyos to pero para na rin kitang pinagtaksilan
Walang gusto nang nangyari sa iyo, Corina. Tandaan mo na kahit anong mangyari, pananagutan ko ang batang dinadala mo. Sayang kapag pinalaglag mo. Sabi pa niya na may ibig ipakahulugan. Honey, I love you talaga. Kaya love na love kita eh. Shh, Honey, huwag kang maingay. Baka marinig ng nanay mo. Alam mo naman yun, matalas sa pandinig, matalas ang tenga ng mga marites. Mariing itinikom ni Corina ang bibig nito. Buti nilang talaga. Hindi ako nagmana sa inang marites ko, ano? Sa kanya hinilikan nito sa labi. Totoo, kaya mahal na mahal kita eh. Di ka kagaya ng nanay mong tsismosa. Kinabukasan, umaga pa lang ay nang chichismis na ang biyena ni Peterson na si Aling Connie sa labas ng tindahan. Naalimpungatan siyang ganun din ng kanyang asawa. Ay nako, kay aga-aga narinig ko kaagad ang boses ni nanay. Ang ingay-ingay. Sabi ni Corina na napapakusot pa ng mga mata. Ang ingay ng boses ni nanay. Nay, ano ba? Naman oh? Sabay na bumangon silang mag-asawa sa malambot na kama. Lumabas sila at inusisa kung ano ang nangyayari. Marami na palang tao ang nasa labas, kumpul-kumpol na nakikiusyoso. Nang makalabas na ang mag-asawa, doon lang nila napagtanto na may mga kotse ng pulis pala ang naroon. Takang-taka ang mag-asawa. Hindi pa nakakapagsuklay ang pinakamamahal niya, inurirat na sila ni Aling Connie kung anong nangyayari. Oh, di pa yata kayo nagmumumog na dalawa, ano? Gusto niyo yung chismis? Kung ano nangyari? Malakas ang boses na tanong ni Aling Connie sa kanila. Nay, paano kami di magigising at makakapagmumog kagad? Parang megaphone yung boses mo sa ingay eh. Ani Corina sa ina. Hindi pa ako nakakapagluto eh. May gulo po ba? Ano pa bang nangyayari? Nagugulumihan ang tanong naman ni Peterson. Diyos ko, heto na nga mga anak. May patay. Deklara ni Aling Connie. Po? May patay? Saan po? Natatakot na tanong niya. Tiningnan niya ang misis na namumutla na rin sa inanunsyo ng ina nito. Doon sa kabilang poso. Hindi dyan sa poso ni Matandang Dilag ha. Doon sa isa pang poso. Malapit sa puno ng kamatsid eh. Diyos ko, alam niyo ba, karumal-dumal. Kung makikita niyo lang ang patay, paniguradong mandidiri kayong dalawa doon sa nangyari sa kanya. Anang matandang babae. Kilala namin yung patay, si Oryong, yung drug addict na matandang manyakis sa may kanto. Eto ha, ikukwento ko lang. Yang si Oryong, may history pala ng pagiging pedophile nung binata pa ito. Nako, ginahasaba naman ng 12 years old na batang babae dyan sa may cluster. Saka, heto pa. Nay, ano ba? Papahabain mo na naman yung chismis nyo? Saway ni Corina sa ina. Ako lang naman sumasagap lang ng mga impormasyon tungkol sa patay. Napailing na lamang si Corina habang si Peterson inayang asawang i-check ang patay sa posohan malapit sa malaking puno ng kamatsili. Inalalayan niyang papunta ang commander sa kamatsili na kumpul-kumpul naman ang nakikiusyoso sa patay. May harang na dilaw na signage sa pinangyarihan ng krimen. Nagsumiksik na nga ang mag-asawa sa nakatipo ng mga tao. Masuka-suka siya nang makitang nilalangaw na ang bangkay habang sinisiyasat ng mga soko. Wasak ang tiyan, para bang nilamutak ng kung anumang mabangis na nilalang ang lamang loob ng lalaki. Wakwak naman ang dibdib, wala na ang puso. Nakanganga ang lalaki. Larawan ito ng pagkasindak. Nasisigurado ni Peterson na hindi ordinaryong tao lang ang may gawa noon, kundi isang halimaw. Grabe Han, no? Hindi ka atim-atim yung nangyari. Han? Bakit? Napansin niya na natulala ang asawa niyang si Corina. Nanginginig ang buong katawan nito. Nanlalaki pa ang mga mata. Ilang sandali pa, may tumutulo ng luha sa mga mata ng babae. Napasapon na lamang ito ng bibig habang unti-unting bumibigay ang mga tuhod. Han, anong nangyayari sa'yo? Han! Nag-aalala na siya dahil panay lang ang iling ng commander niya habang bumubuhos ang emosyon. Han! Napahagulgol na lamang ito.
Sinubukang daanin sa pagikbi, subalit hindi nito mapigil ang pag-iyak dulot ng galit. Siya! Tinuro nito ang bangkay. Siya ang gumasa sa akin. Mahinang bulong nito sa kanya. Siya naman ang dinadala ko. Maigpit na niyakap siya ni Corina. Napayuko naman ng lalaki dahil awang-awa siya sa kanyang misis. Nagpapapalatak si Peterson. Tahan na mahal, tahan na. Wala na siya. Nakamit mo na ang hustisya sa bumaboy sa'yo, kaya tahan na. Pag-aalo niya sa minamahal. Paulit-ulit niyang pinapatahan si Corina ngunit hindi ito maawat sa kakaiyak. Pinagtitingin na ka na ng mga tao, mahal. Tahan na. Malalaman pa nila na iyang gagong yan ang dumali sa iyo eh. Magkakaroon na naman ng issue. Makakarating pa yan sa nanay mong marites eh. Paalala niya sa asawa. Narinig niyang huminga-hinga si Corina at pilit na pinapakalma ang sarili. Mainam na lang na, patay na yan. Ayoko may turing ng dinadala ko na siya ang ama. Ikaw lang, Han. Ikaw lang. Humilig si Corina sa balikat niya. Hindi naman maipinta ang itsura niya nang tingnan muli ang patay na katawan ng tao sa may kamatsili. Galit na galit ang mukha nito. Lumalapat pa ang labi sa ngipin dahilan upang ikuyom niya ang kamao sa sobrang puot. Hayop. Nanggigigil na saad ni Peterson sa sarili. Hindi pa rin maawat sa kakaluha si Corina, kaya inalalayan na niya ang asawang iuwi sa bahay. Baka may mangyari pang masama sa dinadala nito. Pati ang babaeng pinangakuan niya sa huwes ay mapapahamak. Dumiretso na silang dalawa sa loob ng bahay. Rinig na rinig pa rin ni Peterson ang pagtatalak ng kanyang biyana na kahit kailan di pa rin nauubusan ng kwento ng pinagtagpi-tagpi lang nito sa mga kapitbahay. Ay, itong biyana ko talaga oh. Pinagpahinga niya ang kanyang asawa. Hinaplos niya ang makintab na buhok ni Corina habang humihilik ito. Ipinagapang niya ang mga daliri patungo sa maumbok na tiyan ng kanyang misis. Matalimang titigno ni Peterson. Nanginginig siya sa galit. Kasabay noon ang mariin niyang paglunok nang ilihis niya ang damit ni Corina. Pinabilog niya yon sa makapal na kamay. Bago niya ito inamoy-amoy na tila ba may masamang balak. Hindi ko gusto ang sanggol nito eh. Hindi ko to anak. Hindi. Mariin niyang bulong na may pagkagaralgal ng tinig. Tumulo ang malapot na laway ni Peterson sa bibig. Pinipigil pa niya ang sarili dahil ayaw niyang madamay ang asawa. Ang kukuhanin lang naman niya ang sanggol sa sinapupunan nito. Tangka na sana niyang hihiwain ang tiyan ni Corina gamit ang matatalas niyang mga kuko nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Ala nandito na pala kayo. Boses yun ng biyenan niyang boses parot. Hindi na pa ako hanap sa inyo sa labas Nakauwi na pala kayo. Nagising sa malakas na boses ni Aling Connie si Corina. Ano ba yan, Nay? Boses mo na naman na nagpagising sa akin eh. Ako naman pwede ko na kayong gawing alarm clock niyan eh. Ala may angal ka. Ako na nga itong nagpapaalala sa inyo. Ikaw pa tong galit. Sumingit na siya sa mag-inang nagtatalo. Nay, Han, tama na. Saka kasi, pwede bang bukas punta tayo sa bahay namin? Alok niya sa asawa at biyenan. Ala ano namang meron? Tanong ni Aling Connie. Hindi niyo po ba matandaan? Ang alinhan? Kunot nung tanong naman ng kanyang asawa. Ay, malalim na napabuntong hininga si Peterson. birthday ko po bukas. Nakalimutan niyo na? May sama ng loob na saad niya sa dalawang babae. Ay, oo nga pala Peterson. Sige ba, pupunta ako. Marami akong ichichismis kay Balae. Aba, miss na miss ko na kaya yon Galak na sabi ng kanyang biyenan, pero halata sa itsura ng matanda na namamlastik lang yon. Mga gabi po tayo pupunta doon bukas Sabi niya. Mga 10 p.m. Bakit gabing-gabi naman yata yun, Han? Takang tanong ng kanyang asawa. Basta, bilog na bilog kasi ang buwan bukas.
Sakto sa kaarawan ko. Aniya. Tumindig naman ang balahibo ni Corina habang si Aling Connie takang-taka. Ano nang meron sa bilog na bilog ang buwan bukas? Usisa na matandang tsismosa. Basta po, asahan ko po kayo bukas ha. Alalayan na lang kitahan. Ngiting sabi niya sa kanyang misis na may laman sa tiyan. Sumang-ayon ang kanyang misis at si Aling Connie. Sabik naman si Peterson sa kanyang kaarawan kinabukasan. Yun na yata ang pinaka-memorable na kaarawan na mararanasan niya kapag nagkataon. Mamayang gabi talaga, Han? Sigurado ka? Tanong sa kanya ni Corina. Oo, Han. May sorpresa kasi yata sa akin sina mama at papa sa kaarawan ko eh. Saka bilog din ang buwan na yun. Tugon niya sa asawa. Ano ibig sabihin ng bilog na buwan na sinasabi mo? Kailangan ba talagang bilog ang buwan sa mismong birthday mo? Tanong muli nito sa kanya. Malalaman mo mamaya, my loves. Tugon muli ni Peterson. Ang tagal naman mag-alas 10. Ala urat na akong magkwento kay Balae ng mga bagong chismis. Ng kwento ko tungkol sa inyong mag-asawa. Naiinip na sabi ni Aling Connie. Kaunting tiis na lang po, Nay. Pakakakwentuhan mo na si Mama. Alas 9 pa lamang ng gabi, dumating na ang tatlo sa ancient house nila Peterson. Medyo may kalumaan na ang bahay na yon pero nakakakilabot dahil sa disenyo nito sa iba't ibang bahagi ng bahay na nilulumot na ng panahon. Balae! Magiliw na nakipagbeso-beso si Aling Connie sa ina niyang si Aling Petra. Hoy, Balae, long time no chismis. Sabi ng kanyang ina matapos makipagbeso-beso dito. Tara na sa loob. Aya pa nito. Pumasok na sila sa loob. Matama naman siyang tumingin sa kanyang biyenan habang umaariba pa rin ang bibig. Sinalubong sila ng kanyang kamag-anak, ang kanyang ama't mga kapatid, tiyo, tiyahin at ang lolo't lola nito. Han, mukhang buong angkan mo yata nandito ah. May tono ng pagtataka ang kanyang misis. Espesyal kasi ang kaarawan na ito para sa akin, mahal. Sagot niya. Mahal na mahal ka talaga ng pamilya mo, no? Naninibago ko. Yung iba, ngayon ko lang nakita eh. Hello? Bati nito sa isang paslit na kinakawayan ng kanyang asawa. Pinsan niyo ni Peterson. Niyakap siya ng kanyang kamag-anak ng buong higpit. Ang iba'y binabati siya sa kanyang kaarawan. Nay, dyan po muna kayo ha. Makipagkwentuhan muna kayo kay Mama. Dito muna kami ni Corina. Ihatid ko lang siya sa hapagkainan natin. Paalam niya sa biyanan. Walang problema, Manugang. Chika ko lang itong Balae ko, ha? Hinatid na niya ang asawang si Corina sa mahabang hapagkainan. Yung iba, sabik na kumakain. Habang yung iba nakatanaw sa malaking bintana sa itaas ng kung anumang lilitaw doon. Malapit na! Sambit ng tiyuhin niya na ikinangiti naman niya. Sumalubong ang kilay ng kanyang asawa pero ipinagkibit balikat niya na lamang yon. Dahil matutupad na yung matagal niyang inaasam sa gabing yon. Tinipon-tipon na niya ang pamilya sa mahabang hapagkainan na yon. Tinawag niya na ang biyanan na wala pa ring tigil sa kakaratatat ng bibig. Nay, dito ka oh. Tabi kayo ni Corina. Saad niya sa biyanan. Sige. Marami pa akong ikukwento eh. Excited na sabi ni Aling Connie. Nakapabilog ang lahat. Marami ang naikwento ng biyenang si Aling Connie sa kanyang pamilya. Hinihintay na lamang niyang pumatak ang alas 12 impunto bago ganap na may mangyaring kakaiba sa puntong yon. Nakahanda na ang pagkain. Isang nakakaingganyong boses ang kanilang narinig. Katulong nila yon na may bit-bit na isang bandihadong nakatakip na panigurado'y magiging hapunan nila sa gabing yon. Tara! Binuksang ng katulong ang malaking bandihado. Isang matabat masarap na litsyong baboy yon. Han, bawal ako dyan, di ba? Alam mo nang makakasama yan sa anak natin. Bulong ni Corina sa kanya. Titikim ka lang naman, Han eh. Saka may gulay tayo dyan. Yun na lang sa'yo. Ayos ba yun? Tanong niya sa asawa.
Tumango-tango na lang ito bago simula ng pagdarasal ng kanyang ama. Taimtimang dasal na yon, ibang lingwahe, parang Latin, pero may bahid ng kasamaan. Nakaukit tuloy ang pagtataka sa mukha ni Corina pati ni Aling Connie kung ano ang dinarasal na yon. Kung sa Diyos ba ng kabutihan o sa kasamaan. Matapos ang isang misteryosong panalangin, nagudyat na si Peterson na magsikain na. Lantakan naman ang ibang pamilya niya, habang siya sinisilayan na mahawi ang mahamog na ulap sa itim na kalangitan. Para bang may hinihintay pa siya. Malamya namang kumain ng asawa niyang si Corina, habang si Aling Connie nagsimula na namang bumuka ang bibig. Hindi nito maikontrol ang bunganga sa kakasalita. Alam niyo ba, may naalala ko sa lechon na yan. Pasimula ng matanda niyang biyenan. May nagkaroon naman ng interes sa intro nitong pagchichika. Yung matabang labandera sa atin, anak, Corina, si Butanding, kilala mo yon? Tumango na lamang si Corina bilang pagsang-ayon. Ganyan na ganyan. Wasak na wasak ang katawan nung matagpo ang malapit sa iskinita. Yung parang nangyari kay Oryong. Wakwak ang dibdib. Tapos halos simot na ang laman loob. Nako, napakahalimaw na mga gumawa sa kapitbahay natin na yun. Tuloy pa rin sa kakalantak ng pagkain ng angka ni Peterson. Parabang maagawan ng mga ito habang sinisimot ang laman ng lechon. Tuloy pa rin sa kakachika ang kanyang biyenan. At heto pa, Jan. Jan lang sa atin, Corina, Peterson. May natagpuan nung nakaraang linggo. Tsugi din. Wakwak din ang dibdib. Tapos walang puso. Pero ang kaibahan lang, pinutulan ng ari. Tapos ginilitan pa sa leeg. Sabi ng mga pulis niyan sa atin di naman kaya ng ordinaryong tao ang ganong krimen Panigurado, mga halimaw. Pinagtulungan ng mga halimaw. Sabi nito at idinagdag ang salitang mga aswang. Mga aswang sigurado mga yon. Ay nako, dati di ako naniniwala pero ngayon naniniwala na ako na may ganong uri ng nakakatakot na nilalang. Nagsalita na ang anak nitong si Corina. Naku nanay, chismis na naman po yan Kakilang marites ka talaga. Ay nako, hindi ako chismosa. Nagsasabi lang ako ng totoo. Napangiti naman siya sa isinaad ng kanyang biyenan. Tama, hindi ka na nga po chismosa, Nay. Napangiti si Peterson nang masilayang lumantad na ang bilog na buwan sa kalangitan. Hindi ka na po nag-fake news. Nagsasabi ka na ng katotohanan. Bigla siyang umangil at iniikot ang leeg. Anong nangyari sa'yo? Nababalsang tanong ni Corina sa kanya. Hindi pa Corina. Buti pa itong manugang ko, naniniwala sa akin. Saka heto pa, may nabalitaan ako dyan sa kabilang lungsod lang. May nakita raw silang parang kalahating lobo yung paa at kalahating tao sa itaas. Basta, aswang din yon. At saka, nangyari sa inyo? Napatili na lamang ang kanyang biyenan nang nagbabagong anyong aswang na sila Peterson at ang iba pa niyang kapamilya. Tinakasan naman ng ulirat ang kanyang asawang si Corina nang makitang isa-isa ang kanilang itsura. Sobrang nakakahindik. Huwag kayong lalapit! Diyos ko! Ito nga kayo! Ito nga! Sigaw lang ng sigaw ang kanyang biyenan habang lumalapit sila sa kanilang panibagong hapunan. Hindi ba kami kontento sa lechon lang? Ano kayang lasa ng isang chismosang matanda, Garalgal ang tinig ng sabi ng ama niyang aswang. Naman siguro para patahimikin ang madaldal kong balae. Nakakatulinig na sa pandinig ang boses mo. Sabi naman ni Aling Petra sa nakakarimarim na tinig. Hindi ka na makakapanira pa ng ibang tao. Dapat siyo chismosa, lununin ng buo. Akin yung dila niya. Hindi, akin yun. Hindi sa akin. Akin yan. Tama na.
Yun na ang huling tinig na narinig ni Peterson sa biyena niyang mahilig makimarites sa buhay ng may buhay. Ngayon, matatahimik na ang pandinig niya sa ingay ng biyenan. Samantala, maiging tinutunghayan ni Peterson na nag-anyong aswang na ang kanyang asawang nawalan na ng malay. Pumaibabaw siya sa asawa. Inamoy-amoy niya ang liig ng babae hanggang sa ang matalas niyang ilong ay napunta sa umbok na tiyan ni Corina. Ngayong gabi ang unang beses na makakatikim siya ng pinakamasarap na putay sa tanambuhay niya bilang aswang. Ang kanyang asawa at ang sanggol na dinadala nito na hindi naman niya tunay na anak. Mga apo, natunghayan niyo ang isang kwentong nakakahindik. Makikita niyo dito kung ano ang nangyari sa isang babaeng mahilig magchismis ng iba, mahilig magmarites. Tuloy sa ginawa niya ay nadamay pa ang kanyang anak. Maging aral sana sa atin ito na huwag tayong magkakalat ng kwentong hindi naman totoo tungkol sa kapwa natin. Dahil baka hindi natin alam, aswang na pala ang ating chinichismis. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang nakamamatay na fake news. Kabado at tensyonado ang ginang na si Emma dahil sa kumakalat na tsismis sa Sitio Maligaya. Anak ni Beth, isa raw kabit. Ang usap-usapang yan ay parang sakit na lumaganap sa bawat kabahayan. Nagsimula ang sakit na yon sa mabahong bunganga ng kakasampalang na senior citizen na si Emma. May nararamdaman mang kaba ang ginang, hindi naman niya maikakaila ang kakaibang saya na dulot nito sa kanya. Para sa matanda, achievement ang makapagkalat ng ganong kwento na inimbento lang niya. Isa siyang dakilang imbentor at mananahi ng kwento. Buti nga't pinag-uusapan niyang si Malen na yan. Nakakainis kasi yan sa talipapa. Akala mo kung sinong maganda kamukha lang naman niya yung nanay niyang si Beth na mukhang hito. Napapangising wika ni Emma habang nagluluto siya sa kusina. Hindi niya namalayan na nasa likuran pala niya ang anak niyang panganay na si Arjo. So, ikaw na naman pala ang nagkalat ng chismis tungkol kay Malen. Nataranta ang ginang at muntik nang mabitiwan ang hawak na sandok. Hinarap niya ang anak na si Arjo. Nabakas ang pagkailang sa mukha. Naman, ngayon lang ako nagkalat ng chismis, no? Naiinis kasi ako dyan sa Malen na yan ang arte-arte. At saka muling naghalo sa kawali. Ma, ikaw din yung nagkalat ang pagpapalaglag ng tomboy na bantay ng bigasan sa kanto. Ikaw din yung nagkalat na may babae si Mang Enteng, kahit wala naman. Man naman, ang tanda nyo na pero yan pa rin ang inaatupag nyo. Baka mamaya niyan mapahamak pa kayo sa ginagawa nyong yan. Tsaka ano bang maarte si Malen? Wala naman Baka kasi naiinggit ka lang. Si Malen dalaga pa, ikaw matanda na. Wika ni Arjo na siya namang ikinainis ng matanda. Aba, hindi kita pinagtapos ng pag-aaral para lang ganituin mo ang nanay mo Mahal kita. At dahil mahal ko ang nanay ko, ayaw kong maging normal sa iyo ang maling bagay na ginagawa mo. Hindi maganda na nagkakalat ka ng mga fake news. Bakit di ka na lang mag-zumba? Gusto mo magmadyong ka? Bigyan pa kita ng pangsugal O bingo. Tigilan mo na yan chismis, ma. Wala kang mapapala dyan Sermon pa ng binata. Kung hindi mo kayang maging masaya, kung saan ako masaya, wag mo na lang ako ituring na nanay. Hindi ko kailangan ng anak na walang utang na loob. Pagkatapos kitang igapang sa college, magagawa mo pa akong bastusin ng ganito? Galit na wika ng ginang at saka umalis ng kusina. Napapailing na lamang si Arjo nung mga sandaling yon. Tyler, halika nga rito. Tapusin mo itong niluluto ni Mama.
maliligo na ako. Papasok na ako sa trabaho eh. Tawag ni Arjo sa mas nakababatang kapatid. Bakit nakasimangot si Mama? Tanong ni Tyler nang pumasok na rin ito sa kusina. Ano ba? E di sinermonan ko. Nagkalat na naman kasi ng chismis tungkol kay Malin. Sabi ni Arjo at saka kumuha ng isang basong tubig. Pambira talaga si Mama, no? Ilang beses na rin niyang pinagsasabihan ni Ate Jeannie. Balik na naman pala siya sa hobby niya. Sabi naman ni Tyler at saka ito na ang naghalo ng kawali. Kaya nga dapat sinasabihan natin eh. Matanda na si Mama. Hindi na ganun kaganda ang decision making niya sa buhay. Kaya dapat gabayan natin siya. Isa pa, nakakasira ng buhay ang chismis na yan. Pero kuya, ano nang gagawin ni Mama? Kumakalat na yung chismis eh. Kawawa naman si Malin. Inaasar-asar yun sa school namin na kesyo kabit yan ganyan ganito. Tyler, huwag kang maingay kay Mama ha. Pero bala kong kausapin si Malin eh. At ako na mismo ang hihingi ng sorry. Kapag nagka-time ako, aasikasuhin ko yan. Medyo busy lang talaga sa trabaho eh. Daming ganap. Tumayo na si Arjo at tinapik sa balikat si Tyler. Nagpaalam na rin ito dahil panggabi ang pasok ng binata sa trabaho. Samantala, nagmukmuk ang ginang na si Emma sa kanyang kwarto. Hindi niya inakala na magagawa siyang baliwalain ng kanyang anak. Gusto niya kasing konsintihin siya ng mga anak niya sa kanyang libangan, ang pagkakalat ng maling impormasyon. Pero galit at sama ng loob lang ang kanyang napala. Kahit kailan talaga, Eduardo, nagmana sa iyo yung mga anak mo. Napaka-epal at napaka-kontrabida sa ikinasasaya ko. Wika ni Emma habang nakatingin sa lumang larawan ng dating asawa na nakadikit sa bader. Wala na ang dating asawang si Eduardo. Namatay ito dahil sa alitan sa kanilang kapitbahay. Wala namang pakialam pa ang ginang kay Eduardo noon. Nasa high school pa lang kasi ang panganay niyang si Arjo, hiwalay na sila ng lalaki. Ang dahilan, nahuli ni Emma si Eduardo na may katalik na ibang babae. Ganun pa man, patuloy pa rin naging parte ng buhay ng ginang si Eduardo. Kada may mangyayari kasi sa kanyang nakakabwisit, si Eduardo ang kanyang sinisisi. Kasalanan mo ito, Eduardo eh. Kung hindi ka lang siguro nagloko, siguro hindi ako ang chismosa ngayon. Sabi na lamang ng ginang habang nakatingala pa rin sa larawan. Mabilis na kumalat ang mga araw. Isang linggo rin ang nakalipas matapos matanggap ni Emma ang serbon mula sa anak. Hindi pa rin sila nagpapansinan ni Arjo. May pride ang ginang. Para sa kanya, anak ang dapat magmakaawa para sa kanyang kapatawaran. Bitbit ang mga pinamiling gulay ay natanaw ni Emma ang nagkukumpulang mga tao. Napansin niya na nasa harapan ng mga yon ng bahay ni Malin at ni Beth. Binilisan ng matanda ang paglalakad. Pagdating niya roon, nakita niya si Arjo na isa sa mga nakikiosyoso. Anong nangyari? Tanong ni Emma sa anak na si Arjo. Hindi nagsalita ang binata. Sa halip ay hinawakan niya ang ina sa braso at inaya na pauwi sa kanilang bahay. Isinarado ni Arjo ang bintana at pintuan saka ito kinausap ang ina. Ano pa nangyari? Bakit? Nagbunga ang chismis na ginawa mo, ma. Wika ni Arjo na bakas ang galit sa muka. Pinagsasabi mo? Alam mo, Arjo, naging mayabang ka na mula nang mapunta ka sa magandang trabaho. Patay na si Malin, ma. Pagkasabing yun ni Arjo ay napahinto ang ginang. Maging si Tyler na nagsiselfon sa hagdan ay napadako ang tingin sa kanila. Napatakbo naman palabas ng kusina si Gina nang marinig yon. Ano? Tanging sambit ng ginang, nanginig ang kamay nito sa kaba. Dahil sa chismis na ikinalat nyo, nagpakamatay si Malin. Kinuha niya yung baril ni Mang Egay at ipinutok niya sa bibig niya. Ma, ikaw ang may kasalanan nun. Na-depress si Malin dahil sa chismis na ginawa mo. Dagdag pa ni Arjo. Hindi makapagsalita ang ginang. Napaupo na lamang ito sa sofa. Kuya, ano nangyari kay Mama? Kapag nalaman ng mga pulis kung sino nagkalat ng chismis, baka makulong si Mama.
Nag-aalalang sabi ni Tyler na lumapit pa kay Arjo. Di makukulong. Mali naman kasi talagang ginawa ni Mama eh. Sabat naman ni Gina. Sandali, manahimik kayo. Napahawak na lamang si Arjo sa kanyang sentido. Biglang nanakit ang ulo niya dahil sa nangyayari. Nanginginig ang ginang. Takot na takot sa ideyang mabubulok siya sa kulungan kapag sumingaw ang katotohanan na siya ang punot dulo ng lahat. Tahimik lang din si Tyler at ang dalagang si Gina. Hinihintay nila kung ano ang magiging desisyon ng kanilang kuya. Hindi pwedeng makulong si Mama, sabi ni Arjo. Lumapit na si Gina kay Arjo. Huy, narinig mo ba sinasabi mo? May namatay dahil kay Mama. Sabi ni Gina. Kapag nakulong si Mama, baka tuluyan ng makuha ng mga kapatid ni Papa ang bahay na ito. Nakakalimutan niyo na ba na si Mama lang ang naiwang handler ng bahay ni Papa? Kapag nawala si Mama, ipipilit na naman nila Tito na kanila na itong bahay dahil sa kanila ipinamana ito ni Lola. Natameme si Gina noong mga sandaling yon nang mapagtanto ang sinabi ng binata. Di ba kay Papa naman talaga pinamana ang bahay na ito? Tanong naman ni Tyler. Yun ang sabi niya, pero wala tayong katibayan na totoo yun. Kaya nga si Mama ang natitirang alas natin kasi siya ang pinag-iwanan ni Papa ng bahay. Kaya hindi pwedeng makulong si Mama. Dagdag pa ni Arjo. Anong gagawin natin kay Mama? Magtatago tayo ng kriminal? Tanong ni Gina. Grabe ka naman ate, hindi kriminal si Mama, tsismosa lang. Buwelta naman ni Tyler dahil bigla na lang itong naawa sa kanilang ina. Krimen ang pagkakalat ng maling impormasyon, FYI. Sabi ni Gina. Tumayo bigla ang ginang na si Emma. Ngumisi ito na tila na nawala agad ang takot at pangamba sa kalooban nito. Tama lang nangyari kay Malen. Walang lugar sa mundong ito mga taong katulad niya. Hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Kung ayaw niyo sa akin, sige, pakulong niyo na lang ako. Basta ako, masaya ako sa pagchichismis ko. Sabi ni Emma sa mga anak. At proud ka pa talaga, Ma. My God! Dismayadong sabi ni Gina sa ina. Napapailing na lang si Arjo at Tyler. Hindi sila makapaniwala na gano'n ang naging reaksyon ng kanilang ina. Parang baliwala lang sa ginang ang nangyari kahit na may buhay nang nawala. 3 araw ang lumipas, dumaan si Emma sa burol ng dalagang si Malen. Sumilip siya sa kabaong at tiningnan ng masama ang bangkay. Sa wakas, para kay Emma ay mababawasan na rin ang kanyang mga iniisip. Pag-uwi ng ginang sa kanilang bahay ay bigla na lamang sumakit ang nguso ni Emma. Nung una'y inakala niyang sumasakit lang ang kanyang ngipin. Ngunit kinabahan siya. Napagtanto niya na ang labi niya mismo ang sumasakit. Namaga na rin yon. Sa maikling oras ay halatang halata ang makapal na labi ng ginang. Uma, nakipaghalikan ka ba sa bubuyog o sa alimango? Pagbibiro ng bunso niyang anak na si Tyler. Hindi nagsalita ang ginang. Sa halip ay napahawak na lamang ito sa pader at bagyang nahilo. Uy ma! Wika ni Tyler at inalalayan nito ang kanyang ina. Umupo si Emma sa sofa. Ramdam niya ang mabilis na paglaki ng kanyang labi. Kumirot yun na parabang may gumagalaw sa loob na namamaga. Maya-maya pa, bigla nilang nawalan ng malay si Emma. Nang magising siya ay nasa ospital na siya. 12:00 na ng gabi. Nag-early out pa si Arjo para lang mapuntahan siya. Oh, anong ginagawa niyo rito? Sige na, umalis na kayo. Huwag na kayo magpanggap na may malasakit kayo sa nanay niyo. Huwag na muna kayo magsalita, Ma. Namamaga na yung labi mo. Yan kasi, kakachismis mo yan. Sermon na naman ni Gina. Hinihintay lang namin yung doktor. Ngayon din lalabas na tayo. Ako nang bahala sa mga gamot na iinumin mo. Magpahinga ka na at huwag ka na munang lalabas. Wika naman ni Arjo sa ina. Tahimik lang ang ginang nung mga sandaling yon. Nang makauwi sila, ay hindi pa rin makapaniwala ang ginang sa kanyang itsura. Palaki ng palaki ang labi niya. Hindi na normal. Laking pasasalamat na lang din niya nang hindi na yun gaanong kumikirot.
Ano ba nangyari sa nguso mo, Mama? Tanong ni Gina habang sila ay nasa sala kasama si Tyler at Arjo. Sabi ng doktor, nagkaroon daw ng impeksyon sa labi niya. May nakitang sugat na maliit. Posible daw na doon pinasok ng bakterya. Tapos ayun, na-impeksyon. Paliwanag ni Arjo. Hindi kaya kinulam si Mama? Nagkatinginan si Arjo at Gina sa sinabing yun ni Tyler. Alam nila sa kanilang mga sarili na hindi malabong mangyari yon. Sa dami na ng chismis na kanilang ina, hindi na sila magugulat kung may bigla na lang kumulam sa kanilang ina. Kulam? Sinong kumulam? Si Ate Beth? Di naman marunong yon. Tsaka, di pa naman nila alam na si Mama ang dahilan kung bakit namatay si Malen. Sabi naman ni Arjo. Ano ka ba, Kuya? Pwede naman sila magbayad ng mangkukulam para kulamin si Mama. Pero kung sakaling sila Ate Beth naman ang nagpakulam, bakit naman nila ipakukulam si Mama? Hindi nga nila alam. Magulong sabi ni Tyler. Kung wala kang masabing matino, pwede manahimik? Suway sa kanya ng babaeng si Gina. Dahil sa nangyayari kay Emma, napilitan si Arjo na mag-file ng 7 araw na leave sa trabaho. Nais niya kasing obserbahan ang kanyang ina. Isa pa, gusto rin niyang malaman kung talaga bang impeksyon lang ang dahilan ng pamamaga ng labi ng kanyang ina o baka naman may kinalaman na rito ang sinasabi ni Tyler na kulam. Kumusta na ang kalagayan mo, Ma? Tanong ni Arjo nang dalhan na makakain ng ina sa silid nito. Pero sa halip na sagutin ng tanong ay iba ang tinugon ng ginang. May nakita ka bang tao sa labas ng pinto? Tanong ni Emma na ikinalito naman ng binata. Tao? Wala naman. Bakit, Ma? May nakita ko kanina. Babae, pabalik-balik. Hindi ba si Gina yon? Nasaan si Gina? Tanong ni Emma. Nasa trabaho si Gina, Ma. Sinasabi niyong may nagpapakitang babae sa inyo kanina? Namukhaan niyo ba? Nababahalang tanong ng binata. Noong sandaling yon ay nakakaramdam na ng hindi tama si Arjo. Palagay niya ay nagsasabi ng totoo ang kanyang ina. Hindi ko namukhaan pero... Nahinto ang ginang sa pagsasalita nang maramdaman nito na tila lumaki na naman ang parteng ibaba ng kanyang labi. Ma, ayos lang ba kayo? Hindi na makausap ni Arjo ng maayos ang kanyang ina. Dahil sa pagkakataon na yon, bigla na lamang tumirik ang mata ni Emma. Tyler! Tumawag si Arjo sa utol niya. Bakit, Kuya? May alam ka bang albularyo? Dali na natin si Mama. Parang kinulam na talaga to Natatarantang wika ni Arjo. Wala. Ay, meron pala. Doon sa malapit sa school namin. Sige, ihanda mo yung sasakyan ko. Uy, ano ba? Puntahan na natin yun. Mabilis na isinakay ng magkapatid ang kanilang inang nawalan na ng malay. Sa laki ng labi ng ginang ay tila puputok na yon anumang oras. Lumipas lang ang 20 minutos ay narating na rin nila ang sinasabi ni Tyler. Agad nilang binulabog ang albularyo sa bahay nito. Magandang araw po. Mama ko po. Pwede pong tulungan nyo? Sabi ni Tyler sa matanda. Nagulat ang albularyo. Wala na itong nagawa kundi ang papasukin sila. Wala silang sinayang na pagkakataon. Pinahiga ng albularyo ang ginang sa mahabang lamesa. Sinuri yun ng albularyo. Ilang saglit lang, kinumpirma nga nito na may grupo raw ng mga tao ang nagpakulam sa kanyang ina. Kinilabutan si Arjo noong mga sandaling yon sa ideyang baka mamatay ang kanilang ina. Sa itsura kasi ng ginang ay parang bilang na ang mga araw nito. Kinulam siya. May alam ba kayo na tao na pwedeng gumawa sa kanya nito? Tanong ng albularyo. Tsismosa kasi ang nanay namin kaya ang dami niyang kaaway. Pero meron po kaming alam na isang tao, si Ate Beth. Paliwanag ni Arjo. Sige, sa ngayon magagamot ko ang nanay niyo. Hindi 100% pero papalitin lang natin ang labi niya sa abot ng makakaya ko, ha? Napatango na lamang ang dalawang lalaki.
Kahit na nakakabwisit maging anak ng ginang, hindi nila maitatanggi na mahal nila ang kanilang ina. Makalipas ang ilang minuto ay binuhat na rin ni Arjo si Emma. Pinauwi na sila ng albularyo matapos paimpisin ng bahagya ang nguso ng matanda. Sa tingin mo, kuya, si Ate Beth kaya ang kumulam kay mama? Tanong ni Tyler pag-andar ng sasakyan. Katabi ni Tyler ang walang malay na si Emma. Wala namang ibang gagawa nun, di ba? Pero paano? Ibig sabihin, nalaman na talaga nila na si mama ang nagkalat ng chismis? Napabuntong hininga na lamang silang dalawa. Nang makauwi sila, ay sakto namang nagising na ang ginang na si Emma. Kalmado ito dahil pansamantalang nawala ang kirot ng labi niya. Ngunit hirap pa rin itong makapagsalita. Ma, dinala ka namin sa albularyo. Kinulam ka. Naging aligaga ang mata ni Emma nang malaman yon. Kulam? Utal na tanong na matanda. Opo ma, hinala nga namin baka si Ate Beth ang nagpakulam. Dagdag pa ni Arjo. Walang salita ang lumabas sa bibig ng ginang. Huwag ka mag-alala, ma. Oobserban ko yan si Ate Beth. Kapag napatunayan natin na siya ang nagpakulam sa iyo, lagot siya sa albularyo. Sabat naman ni Tyler. Pinagpahinga na lang muna ng dalawa ang kanilang ina. Lumabas si Arjo ng bahay at pinabantayan na muna niya ang kanilang ina kay Tyler. Pumunta si Arjo sa lugar kung saan madalas na makita si Beth. Nakita niya yun sa kanto, nakikipagchismisan din. Pambihira, kamamatay lang ng anak niya chismisan agad ang inaatupag. Wika ni Arjo habang nakatanaw doon. Pinagmasdan niya ng mabuti ang ginang. Wala siyang maramdaman doon na yon ang nagpakulam sa kanyang ina. Para kay Arjo, wala sa itsura ni Beth na may kakayahan itong magpakulam. Nalilito si Arjo ng mga sandaling yon. Sa dami ba naman kasi ng nakaalitan ng kanilang ina, mahihirapan silang tukuyin kung sino ang tunay na nagpakulam. Natigilan sa pagmumuni-muni si Arjo nang tumawag sa kanya ang kapatid niya na si Tyler. Kuya, si mama! Bungad ng binata sa kabilang linya. Tumakbo na si Arjo pabalik ng kanilang bahay. Sa mga sandaling yon, sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Kakaiba ang kaba na kanyang nararamdaman. Para bang may nangyayari na hindi niya matatanggap. Pag-uwi niya ng kanilang bahay, naabutan niya si Tyler na nasa gilid ng kama ng ginang. Umiiyak, tulala at hindi makapag-angat ng tingin kay Arjo. Nang tingnan ni Arjo ang kanyang ina, nakita niyang pumutok na ang labi ni Emma. Natatarantang hinawakan ni Arjo ang palapulsuhan ng kanilang ina. Pero wala na ang ginang na si Emma. Ma! Tuluyan ang dumaloy ang luha ni Arjo. Paanong nangyari yun? Okay na si mama kanina. Anong nangyari? Sinuntok ni Arjo ang dingding. Binalikan nila ang albularyo dahil sa nangyari. Sabi ng albularyo ay dinoble daw ang kulang kay Emma. Nang sa gayon ay tuluyan na itong malagutan ng hininga. Kuya, saan ka pupunta? Awat ni Tyler kay Arjo nang makitang kinuha nito sa drawer ang lisensyadong baril ng lalaki. Patay na si mama Papatayin ko na rin si Beth para patas. Teka, uminaw ka nga kuya. Walang magandang idudulot yung gusto mo mangyari. Hindi nga tayo sigurado kung sila nga ang nagpakulam kay mama Kumalma ka. Sabi ni Tyler. Hagulgol na lamang sila habang nakatingin sa wala ng buhay na si Emma. Makalipas ang ilang oras ay dumating na rin si Gina. Nagulat sa naabutan nitong eksena. Paulit-ulit tong humihikbi habang hawak ang kamay ng kanilang ina. Ma, patawarin mo ko. 4 na araw ang lumipas. Nailibing na ang matandang si Emma. Pag-uwi ng bahay ay nilinis ng magkakapatid ang kwarto ng ginang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mayroon silang nakitang papel na nakasiksik sa ilalim ng unan. Oh, sulat ni mama to. Tanging sabi na lamang ni Tyler at iniabot ang sulat kay Arjo.
Binuksan ni Arjo ang sulat at binasa ang unang linya. Dear anak ko, Gina. Tiningnan ni Arjo ang dalaga pagkatapos magsalita. Pasensya na kung malayo ang loob ko sa iyo mula nang bata ka pa. Wala ka namang kasalanan sa akin. Kamukha mo kasi ang papa mo eh. Naiinis ako sa kanya. Kaya naiinis din ako sa iyo. Mababaw lang kaya sana'y mapatawad mo ko. Gina, anak ko, alam ko na ikaw ang pinakamahina kong anak. Sakitin at iyakin ka nung bata ka. Kaya kahit na malaki ka na ngayon, puprotektahan kita. Sa katunayan, ipinagtanggol kita kay Maden. Narinig ko kasi na pinagchichismis sa kanila dahil nalalaglagan ka daw ng anak at hiwalay ka ng boyfriend mo. Masakit para sa akin yun bilang ina. Kaya hindi ko matatanggap na ginagawa nilang katatawanan ang pagdudusa mo. Kaya naman gumawa ko ng kwento para i-chismis din si Maden. Hindi ko inakala na magpapakamatay siya. Ang gusto ko lang naman maramdaman niya ang naramdaman mo noong lamang ka ng usapan. Patawarin mo ako, anak. Sana kahit papano mapatawad mo ako sa ganitong paraan. Mahal ko kayo mga anak ko. Lalo ka na, Gina. Nagmamahal ang iyong ina, Emma. Humagulgol na lang sila lalo na si Gina matapos basahin ang laman ng sulat ng ginang. Labis na nagsisisi si Gina dahil sa panghusga niya sa kanyang ina. Hindi makapaniwala na sa kabila pala ng pagiging masungit nito at intrimida ng kanilang ina ay may natatago palang malasakit sa puso nito. Lalong bumigat ang nararamdaman ni Gina nung mga sandaling yon. Hindi niya tuloy malaman kung papaano sasabihin ang isang bagay na ginawa niya na naging mitya ng buhay ng kanilang ina. Halos mabaliw-baliw ang dalaga sa mga nangyayari. Lumipas ang ilang araw ay hindi na lumabas ang babae. Nagmukmuk ito sa kanyang kwarto. Si Arjo naman ay hindi na rin makapasok sa trabaho dahil sa labis na kalungkutan. Ang natitira na lamang matatag sa kanilang tatlo ay si Tyler, ang kanilang bunso. Kailangan niyo kumain. Sa tingin niyo ba matutuwa si mama kung nakikita niyang ganyan kayo? Pakiusap naman Huwag niyo naman pabayaan ang mga sarili niyo. Wika ni Tyler habang nasarapan sila ng hapagkainan. Ilang araw pa lang ang nakakalipas mula nang mailibing si Emma ay nanatili pa ring mabigat ang aura sa loob ng kanilang bahay. Sabihin niyo, malibang patayin ko si Ate Beth mamaya. Siya naman ang nagpakulam kay Mama, di ba? Seryoso at mababa ang tinig ng lalaki na si Arjo. Biglang tumayo si Arjo at muling kinuha ang baril. Nang palabas na ito ng pintuan ay sumigaw naman si Gina. Ako may kasalanan kung bakit namatay si Mama. Natigilan si Arjo at Tyler. Nagtataka ang kanilang reaksyon habang nakatingin sa umiiyak na si Gina. Ano bang pinagsasabi mo? Tanong ni Arjo. Hindi na nakasugot si Gina nang tumunog ang doorbell nila. Pagsilip nila roon, nakita nila ang isang matandang lalaki na kahuwig ng kanilang ama, ang kanilang Tito Felix. O ano? Wala na ang nanay nyo. Paano ba yan? Ako na ang hahawak ng bahay na ito. In short, ako na ang may-ari nito. Ako may papeles. Kayo ba meron? Wala! Bungad ng matanda. May kasama pa itong dalawang lalaki na mukhang alalay na matanda. Ano bang ginagawa mo ritong tanda ka, ha? Pabalang na tanong ni Arjo. Tumawang matanda at saka muling nagsalita. Hindi ba halata? Kukunin ko na ang bahay na... Ka. Mamamahay namin to. At kahit kailan, hindi to mapapasayo. Oy Arjo, baka nakakalimutan nyo. Walang kasulatan na sa inyo ito iniwan ni Eduardo. Samantalang ako, may hawak akong papel. Galing pa mismo sa nanay namin. Nakasaad dito na isa ako sa mga ngalaga ng bahay. Ngayon wala na si Eduardo. Sumunod pa ang mama mo. Di ako na ngayon ang may-ari nito. Hindi ba, Gina? Wika ni Felix, sabay nakangiting-tingin sa dalaga. Ipinagtaka yun ni Arjo. Gina, anong ibig sabihin nito? Bakit?
Hindi pa ba nagtatapat si Gina sa ginawa niya? Kung hindi pa, ako na lang ang magsasabi. Nagsarado ang kamao ni Arjo ng mga sandaling yun. Nasa tabi naman niya si Tyler na handang umawat sa lalaki. Itong si Gina, nakipagsabuatan yan sa akin. Pumayag siya na ipakulam ang nanay niyo. Nang sa ganun makuha na namin ang bahay na ito. Pagkatapos magsalita ni Felix, agad na lumapit si Arjo sa babae. Pwersahan niya itong idinikit sa pader. Gago! Napakawala mong puso! Paano mo nagawang patay ng taong walang ibang inisip kundi ang kapakanan mo? Napakawala mong kwentang tao at mas lalong wala kang kwentang anak at kapatid! Galit na wika ni Arjo. Mabuti na lamang ay naawat ito ni Tyler dahil konti na lang ay masasaktan na niya si Gina. Ate, magpaliwanag ka. Paano nagawa mo yung kay mama, ha? Sabi naman ni Tyler. Patawarin niyo ako. Nagpadala ako sa mga sinabi ni Tito Felix. Nabilog niya ang ulo ko. Matagalan niya itinatak sa utak ko na anak ako ni mama sa kasalanan. Kaya malayo ang loob niya sa akin. Lahat ng galit ko kay mama ay naipon. Dahil sa mga sinabi ni Tito Felix. Akala ko tama lang na ipakulam si mama dahil hindi niya ako mahal. Tanga! Sa ating magkakapatid, ikaw ang mahal ni mama. Ikaw lang iniisip niya palagi hanggang sa huling hininga niya. Ikaw pa rin! Tama na ang drama. Mabuti pa, mag-impake na kayo para bukas ng umaga. Pwede na kayong makalis. Wika ni Felix. Napadakon tingin ni Arjo sa matanda. Walang yaka matanda ka. Akala mo makukuha mo ng ganito lang kadali ang lahat? Nagkakamali ka. Dinukot ni Arjo ang baril mula sa kanyang tagiliran. Nataranta at natakot ang matandang lalaki, habang ang dalawang kasama rin nito ay hindi rin alam ang gagawin. Hindi ako papayag na yung sumira ng pamilya namin ay kukunin ng bahay na puno ng alaala ng pamilya namin. Mamamatay ka muna! Kakalabitin na sana ni Arjo ang gatilyo nang lusubin siya ng dalawang kasama ni Felix. Nagkabunuan ng tatlo. Sa kasamaang palad, naagaw kay Arjo ang baril at napunta kay Felix. Makulit ka, Arjo. Sige, sumunod ka na sa mama mo. Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng bahay. Isang buhay ang nawala na naging dahilan para mabilis na umalis si Felix. Ate! Sigaw ni Tyler. Nakabulagta na ang babae sa sahig. Duguan at butas ang ulo. Ang dalaga ang sumalo ng bala na dapat ay para kay Arjo. Kuya, itakbo natin si ate sa ospital! Sigaw ni Tyler, pero nakatayo lang si Arjo sa gilid. Tulala, hindi makapagsalita at tila nanigas na ang buong katawan sa sobrang gulat. Hindi na alam ni Arjo ang mga nangyayari noong mga sandaling yon. Gising siya pero parang pansamantalang hindi gumagana ang kanyang mga pandama. Namanhid si Arjo. Wala siyang maramdaman at wala na rin siyang marinig sa paligid. Kalaunan, bumagsak na lang siya at nawalan ng malay. Sa kanyang panaginip ay nakita niya ang kanyang ina. Kasama na nito si Gina. Kapwa nakangiti ang dalawa. Nagkamalay lang si Arjo nang kunin ng liwanag si Emma at si Gina. Kuya! Wika ni Tyler na nasa gilid niya at magdamag na nagbantay. Dali-daling napabangon si Arjo. Si Gina! Nasaan si Gina? Natatarantang sabi ng lalaki. Nanginginig pa ang boses nito. Kuya, wala na si ate. Sabi na lamang ni Tyler. Agad na lumungkot ang mukha ni Arjo nang maalala ang lahat na nangyari. Walang humpay na iyak na lamang ang nagawa ng lalaki. Kahit wala na siyang mailuha, ay umiiyak pa rin siya. Hindi matanggap ni Arjo na mabilis ang lahat na nangyari. Na sa isang iglap lamang ay nabawasan sila ng dalawa. Nang makalabas na sa ospital, ay inasikaso ng dalawang lalaki ang burol na kanilang kapatid. Maraming nakiramay sa unang gabi. Lahat ng mga nagpunta ay sinasabi kung gaano kabait at kabuting tao si Gina. Sa isip ni Arjo, sadyang mahina lang ang pundasyon ng pagkatao ni Gina kaya nakagawa ito ng isang maling desisyon. Nailibing na mapayapa ang dalaga. Kalmado ang dalawang lalaki habang pinagmamasdan ang puntod ni Gina.
Gusto na sana nilang mangako na doon na matatapos ang lahat ng trahedya na nangyari. Ngunit hindi nila kayang magbitaw ng pangako dahil sa isang ideya na bigla na lang pumasok sa utak nilang dalawa. Kuya, ano na palang gagawin natin sa bahay na ito? Masyado nang maraming nangyari dito. Sabi ni Tyler habang nililinis nila ang kwarto ni Gina. Hindi tayo aalis dito. Ano pang silbi na pinaglaban natin ang karapatan natin kung aalis tayo? May mga buhay na nawala dahil sa punyetang bahay na ito. Kaya siguro naman, deserve natin itong mapasa atin. Wika ni Arjo. Paano kung umepal na naman si Tito Felix? Tanong ni Tyler sabay umupo sa kama. Di ba, napag-usapan na natin yan. Alam mo na kung anong gagawin. Pero ngayon, hanggat hindi siya lumilitaw, maghintay na lang tayo kung kailan siya mamamatay. Sige na, magbihis ka na. Pupunta na tayo kay Amang. Wika ni Arjo. Kuya, pangako mo sa akin na hindi mo ako iiwan kahit na anong mangyari. Ikaw na lang ang meron ako Ayaw ko mag-isa sa buhay. Malungkot na tinig na wika ni Tyler sa kanyang kuya. Huwag ka mag-alala. Matapos lang natin itong problema na to, tatanggapin ko yung offer ng boss ko sa Dubai. Isasama kita. Nakangiting wika ni Arjo. Kahit na nagagawa na nilang mag-usap ng normal, hindi pa rin maikakaila at may tatago ang katamlayan at pagdurusa ng kanilang mga boses. Matapos makapaghanda ay umalis na rin ang dalawa. Bumiyay sila para pumunta sa isang tao na kailan lang nila nakilala. Ang tao na gagamitin nila para bigyan ng hustisya ang mga buhay na nawala sa sarili nilang paraan. Huminto ang sasakyan sa magulo at maingay na kalye ng Tondo. Pinarada nila yun sa gilid. Naglakad sila papasok sa iskinita. Sa bandang gitna ng iskinita ay naroon ang isang bahay na yari sa kahoy. Pagbukas ng pinto ay bumungad kaagad sa kanila ang isang lalaki na maraming burloloy sa katawan. Ngumiti ang lalaki at inimbita silang pumasok sa loob. Dala ni Arjo ang naipong pera sa bangko noong mga sandaling yon. Itutodo na niya ang bayad sa lalaki. Wala na itong pakailam kung mamulubi sila. Ang mahalaga ay makaganti sila sa lahat ng nangyari. Pagkatapos nilang kausapin ng lalaking si Amang, nagsimula na ang kalbaryo sa buhay ng matandang si Felix. Sa mga sumunod kasing araw ay isa-isang nakulam ang mga anak ng matandang si Felix. Kalaunan ay namatay rin at naiwang mag-isa ang matanda. Hindi masaya si Arjo at Tyler sa desisyon na kanilang ginawa. Para sa kanila, yun lang ang paraan para kahit papaano ay maibsan ang kanilang bigat na nararamdaman. Sa huli, pakiramdam ng dalawa ay hindi pa rin nila nakamit ang hustisya. Pero ang mahalaga na lang din sa kanila ay maramdaman din ni Felix ang pakiramdam ng mawalan. Wakas. Ako ang inyong Lolo Pael. At ito